Kabanata 1094. Halos matakot si Lady Beatrice Asek sa kanyang talino. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan para tingnan ang kanyang ina. Ma'am, okay ka lang ba? Tanong niya. Bakit mo siya sinaktan? Nanay. Tulong. Tulong. Sigaw ni Lady Beatrice. Gayunpaman sa sandaling bumaba si Lady Beatrice sa kotse, nahulog siya sa bitag ng mga ghost servant. Agad na sinugod ng dalawa at puwersahang binuhat siya. Pagkatapos noon, itinaas nila ang panel ng kabaong sa likod nila at inihagis si Lady Beatrice sa loob. Wham! Huling isinara ang takip ng kabaong. Nagdilim ang lahat sa harap ng mga mata ni Lady Beatrice. Bigla siyang napatulala. Sa sumunod na segundo, isang walang katapusang takot ang lumitaw sa kanyang puso. Sa gulat at desperasyon sa kaalamang inilibing siya ng buhay, nagsimula siyang sumipa at kumatok sa loob ng kabaong habang sumisigaw siya ng tulong. More! Inay, tulungan mo ako. Kahit sino, tulungan mo ako, please. Ate, Alex Rockefeller, bilisin mo at iligtas mo ako. Sa loob ng kabaong, nanginginig ang buong katawan ni Lady Beatrice. Hindi niya kailanman naramdaman na gumapang ito. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa oras na siya ay nakagat ng isang makamandag na ahas sa isang isla. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naiisip lang niya si Alex Rockefeller na darating para iligtas siya, ngunit. Nung nagmamadali siyang lumabas ng sasakyan kanina, hindi niya dinala ang phone niya. Ngayon, mamamatay na talaga siya. Pagkatapos noon, malinaw niyang naramdaman na may nagbubuhat ng kabaong at inilalayo siya ng paisa-isa. Tulong! 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 Sino man? Sagipin mo ako. Sa walang katulad na lakas, sinipa ni Lady Beatrice ang panel ng kabaong ng malakas. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isa sa mga katulong na multo ang nag-abot ng kanyang kamay at hinampas ang panel ng isang beses. Buzz! Pagkatapos ng concussion na dulot ng panloob na puwersa, naramdaman ni Lady Beatrice na nanginginig ang kanyang ulo saglit. Siya pagkatapos ay nahimatay. Si Richard Asterisk. Ang dalawang ghost servant ay may dalang itim na kabaong habang sila ay dumaan sa mataong lansangan ng California. Mabilis silang kumilos na parang walang bigat sa kanila ang kabaong. Samantala, lahat ng nakabangga nila ay umiwas sa kanila. Itinuro din sila ng ilang tao at nag-alok ng kritisismo. The Asterisk Man-Eat. Bakit sila naglalakad sa isang abalang kalye na may kabaong sa kanilang likuran? Kaninang madaling araw din. Napakasamang tanda. Pero may tumawa din. Hindi mo gets, di ba? Hindi ka dapat nanunood ng mga bagay-bagay sa thriller. Ngayon, viral sa thriller ang video ng mga lalaking itim na may dalang mga kabaong. Maging ang United Nations ay nabighani nito. Narinig ko na ang inimbitahan pa sila ng Secretary General na magtanghal. Talagang sinusubukan ng dalawang lalaking ito na gayahin iyon. Marahil nagre-record pa sila ng live stream. Lahat ng uri ng tao sa mundo. Sabi ng iba. Samantala, si Alex Rockefeller ay nagkataong bumili ng masarap na almusal sa isang malapit na restaurant. Pambihirang araw iyon ni Waltz Floor at gusto niyang manatili sa kama ng mas matagal. Bukod doon, gusto rin niya ng almusal mula sa Bliss Restaurant. Dahil wala nang ibang gagawin si Alex, lumabas siya para bumili ng almusal niya. Nagkataon na bumalik ang nanay ni Alex at ang iba pa. Kaya naman, nagpa siya si Alex na bumili ng mga pamilihan sa palengke habang nasa labas siya. Hindi niya inaasahan na madadaanan niya ang dalawang ghost servant na may kabaong sa likod. Ang dalawang ito. Agad na naramdaman ni Alex ang kakaiba sa dalawang lalaking ito. Ang dalawang ghost servant ay nagkaroon ng nakakatakot na vibe sa paligid nila at ang kanilang mga katawan ay napuno ng isang makamulto na aura. Hindi sila mga ordinaryong tao. Sa katunayan, sila ay higit na katulad ng dalawang zombie. Ito ay nakakatakot. Ano ang ginagawa ng dalawang zombie na ito sa pamamagitan ng pagdadala ng kabaong sa mga abalang lansangan sa ilalim ng sikat ng araw? Ano ang nasa loob ng kabaong? Nang mausisa, agad na itinoon ni Alex ang kanyang espiritual na kamalayan at nagsimulang maggalugad sa loob ng kabaong. Sa sandaling ginawa niya, siya ay labis na nagulat.
Ang kanyang hipag, si Lady Beatrice Essex, ay talagang nakahiga sa loob ng kabaong. Kabanata 1095. Banal na Shitty. Ano ba ang nangyayari? Ulalas ni Alex Rockefeller. Nakapila muna si Alex sa harap ng Bliss Restaurant. Ngunit ngayon pagkatapos na malinaw na makita na ang taong nakahiga sa kabaong ay si Lady Beatrice Essex, natural na hindi siya makatayo. Nang makitang nagmamadaling umalis ang dalawang ghost servant na bitbit ang kabaong, agad siyang umalis sa pila at sumunod sa kanila. Saan nila dinadala ang kabaong? Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Alex na may mas nakatago sa ilalim ng belo. Ginamit niya ang espiritual na kamalayan upang maramdaman si Lady Beatrice at natuklasan na siya ay na-knockout. Ang itim na kabaong ay hindi ganap na selyado. Sa harap at likod ng casket mayroong ilang maliliit na butas para sa sirkulasyon ng hangin. Hindi kailangang mag-alala ni Alex na mahihimatay si Lady Beatrice. Nakita ni Alex na tila nagmamadali ang dalawang ghost servant at hindi man lang nila napansin na sumusunod siya sa likuran. Kaya naman sinundan lang sila ni Alex mula sa malayo. Gusto niyang makita kung saan dadalhin ng dalawang buhay na patay si Lady Beatrice sa huli. Pagkaraan ng ilang oras si Alex ay sumunod sa kanila sa isang high-end villa neighborhood. Ang dalawang ghost servant ay hindi pumasok sa pangunahing pasukan ng kapitbahayan. Sa halip diretso silang tumalon sa isang mataas na pader. Batay sa kung gaano sila maliksi, hindi sila mukhang mga regular na zombie. Samantala, matukoy ni Alex sa pamamagitan ng kanyang observational chi na ang dalawang taong ito ay may aura ng mga buhay na nilalang. Nangangahulugan niyo na ang dalawang ito ay mga buhay na nilalang, ngunit marahil sila ay naigalinang ng isang uri ng masamang martial arts na sa huli ay naging dahilan upang sila ay humantong sa ganito. Nang makitang dinadala si Lady Beatrice sa isang villa ng dalawang ghost servant, agad na sumunod si Alex. Sa sandaling binuksan ang pinto sa villa, nakita ni Alex ang isang pamilyar na figure, si Noah Rockefeller. Si Noah Rockefeller talaga. Dito kaya nakatira ang pamilya ni Noah pagkatapos nilang lumipat sa Rockefeller Manor. Ngunit paano ang dalawang taong ito ay nauugnay sa kanya? Nagtago si Alex sa itaas ng isang malaking puno habang nakatitig siya sa villa. Pagkatapos nito, nakita rin niya ang isa pang pamilyar na figure, si Carol Rockefeller. Alam kong may hindi tama. Nang makita ni Alex na bumalik na si Carol, alam niyang may kaugnayan sa kanya ang bagay na ito. Gayunpaman, matapos dalhin ang kabaong sa loob at isara ang pinto ng villa, hindi na makita ni Alex ang nangyayari. Gayunpaman, may ibang paraan si Alex. Tahimik siyang sumilip palapit sa villa at pinaandar ang kanyang espiritual na kamalayan para mag-imbestiga pa. Ano man ang mangyari, kailangan ni Alex na iligtas si Lady Beatrice bago siya masaktan. Si Richard Asterisk. Nagawa mo siyang agawin sa lalong madaling panahon. Napakahusay na gawain. Nang buksan ni Carol ang kabaong at nakitang si Lady Beatrice na ang nasa loob ay agad siyang napatawa. Samantala, nakatayo rin si Levi Bayer sa tabi ng kabaong. Tumingin siya sa loob kay Lady Beatrice na ngayon ay walang malay at tahimik na nakahiga at agad siyang nabighani sa kagandahan nito. Ito ay lalo na ang kaso dahil si Lady Beatrice ay nagkataon na nakasuot ng isang pares ng shorts. Iniharap sa kanya ang makinis at mahahabang binti nito na may kapantay na kutis. Palihim, ikinumpara niya si Lady Beatrice kay Carol at natuklasan niyang mas maganda ang dating. Nakaisip agad siya ng ibang ideya. Ito ba ang hipag ni Alex? Tinitigan ni Levi si Lady Beatrice at nagtanong. Tama iyan. Sabi ni Carol. Young Master Bayer, ano sa palagay mo ang kanyang mga binti? Magkakaroon ba ng problema sa pagkakabit ng mga ito sa katawan ng aking kapatid na babae? Tanong ni Carol. Siyempre hindi. Gayunpaman, ang pagputol ng mga binti ng gayong perpektong kagandahan ay talagang isang pag-aaksaya. Carol, paano ito? Bago natin palitan ang mga binti ng iyong kapatid, hayaan mo akong makipaglaro sa babaeng ito sa loob ng 2 araw. Consider it my collection of interest from Alex. Start, sabi ni Levi. Si Alex na tahimik na nakatayo sa hindi kalayuan ay naririnig ang sinasabi ng mga taong ito sa loob ng villa. Agad siyang nagalit.
Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1096. Di asterisk man ito. Talagang iniisip nilang kunin ang mga binti ni Lady Beatrice as sex. Higit sa lahat, dudungisan siya ng mga ito bago alisin ang kanyang mga paa. Ang batang master na ito ng witch doctor sect ay karapat-dapat na mamatay. Gayunpaman, narinig talaga ni Alex Rockefeller si Carol Rockefeller na nagsasalita noon. Young Master Bear, maaari mong gawin ang lahat ng kasiyahan na gusto mo kasama si Lady Beatrice. Gayunpaman, ang babaeng ito ay napakabata at walang karanasan. Hindi ito magiging napakasaya. Si Alex ay hindi rin maayos sa kanya. Kung ni-rape mo siya, baka matuwa pa si Alex. Gayunpaman, iba ang Lady Dorothy as sex. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Alex. Kung mahuli mo siya, iyan ay tunay na paghihiganti. Bukod dito, si Lady Dorothy ay mas maganda kaysa sa kanyang kapatid at siya ay mas may karanasan at kanais-nais, sabi ni Carol. Nang marinig ni Levi Bayer na sinasabi ito ni Carol, nakaramdam siya ng tukso. Bilisan mo at sabihin mo sa akin kung nasaan si Lady Dorothy. Kukunin ko agad ang mga ghost servant para hulihin siya, sabi ni Levi. Tanungin na lang natin siya, sabi ni Carol. Pagkatapos noon, ginaising si Lady Beatrice. Paglapit na pagkalapit niya ay sumigaw na siya na nakalubog pa rin sa takot na naramdaman niya kanina. Sa huli. Smack. Nagtaas ng kamay si Carol at sinampal si Lady Beatrice. Bakit ka sumisigaw? Bilisan mo at sabihin mo sa akin. Nasaan ang iyong kapatid na babae at Lady Dorothy? Mabangis na tanong ni Carol. Labis na natakot si Lady Beatrice. Siya. Ikaw ba ang maliit na pinsan kapatid ni Alex, Carol? Nang matapos magsalita si Lady Beatrice, muli siyang sinampal. Who on earth is that Beastard's little cousin? Bilisan mo magsalita. Kung makikipagtulungan ka, baka hayaan kitang mabuhay pagkatapos mong alisin ang mga paa mo para sa kapatid ko. Nanginginig ang buong katawan ni Lady Beatrice. Ano ang sinabi mo? Tinatanggal ang mga binti. Anong mga paa? Nagsimulang tumawa si Carol. Sa totoo lang, walang masamang sabihin sa iyo. Nasira ang mga paa ng kapatid ko dahil kay Alex, ang hamak na iyon. Kung gusto niyang makatayo muli, kakailanganin niya ng isang pares ng perpektong binti. Ikaw ang ex-sister-in-law ni Alex. Kung nagkataon, ang ibig sabihin nito ay mababayaran mo ang ginawa ni Alex sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong mga paa sa kapatid ko. Nang marinig ito ni Lady Beatrice, nang inag ang kanyang buong katawan. Sinabi pa ni Carol na hahayaan niyang matulog si Levi kasama si Lady Beatrice bago putulin ang kanyang mga binti. Hindi lang iyon kundi huhulihin pa nila ang kapatid ni Lady Beatrice, si Lady Dorothy as sex, para makatulog silang dalawa ni Young Master Bear. Paano ka naging masamang babae? Sinasabi ko sa iyo na si Alex ay isang dalubhasang manlalaban. Kapag nalaman niya ang ginawa mo sa amin, hindi ka niya pababayaan. Papatayin niya kayong lahat, sigaw ni Lady Beatrice. Gusto ko rin siyang patayin. Kung may lakas siya ng loob na pumunta rito, magiging bangkay siya kaagad. Malakas na tumahol si Carol. Alam mo ba kung bakit naisipan kong makipag-deal muna sa inyo ng kapatid mo? Plano kong ipadala kay Alex ang footage ng panggagahasa ni Young Master Bear sa inyong dalawa. I look forward to see his reaction, dagdag ni Carol. Galit na galit si Lady Beatrice kaya nang inag ang buong katawan niya. Ikaw, baliw ka. Magsalita ka. Nasaan na ang ate mo? Kung hindi mo sasabihin sa akin, huhuberin kita agad. Hindi lang ako papayag na makipaglaro sa iyo si Young Master Bear, kundi magdadala pa ako ng aso mula sa labas para guluhin ka, sabi ni Carol. Pagkatapos nito, kinaladkad ni Carol si Lady Beatrice sa labas na nakikita si Noah Rockefeller at ang iba pa. Pagkatapos ay sinimulan niyang punitan ang mga damit ni Lady Beatrice. Ngayon, si Lady Beatrice ay naiwan na lamang ng isang kaibig-ibig pink carton-style na bra. Hoy, hayaan mo akong gawin ito. Mabilis niyang sabi. Dahil doon, inabot ni Levi ang tanging natitirang damit sa katawan ni Lady Beatrice. Alam ni Alex na hindi na siya makakapanood ng walang ginagawa.
Boom! Tarat-tarat! Sinuntok niya ang panlabas na dingding ng vilya. Marahas na nayanig ang buong gusali. Sa katunayan, isang malaking butas na kasing laki ng pinto ang lumitaw sa dingding, 3 metro ang lapad at 2 metro ang taas. Naglakad na si Alex papasok sa loob. Alex Rockefeller. Nang makita ni Lady Beatrice si Alex, akala niya nasa panaginip siya. Sa sumunod na sandali, napaluha siya. Kabanata 1097. Para kay Lady Beatrice Essex, si Alex Rockefeller ay halos ang kanyang anghel na tagapag-alaga na bumaba mula sa itaas. Sa pinakamahirap na panahon ng kanyang buhay, siya ay magpapakita at tutulungan siya tulad ng isang anghel. Sa katunayan, si Lady Beatrice ay nagdesisyon tungkol sa isang bagay. Ano man ang hilingin ni Alex sa kanya, hindi niya gagawin tanggihan siya. Kasama na doon ang pagbuka ng kanyang mga binti para sa kanya. Alex Rockefeller. Ang mga miyembro ng pamilyang Rockefeller, gayunpaman, ay nagulat nang makita si Alex na binasag ang pader at pumasok sa loob. Takot sila kay Alex mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Si Noah Rockefeller ay napaatras ng 3 hakbang. Bakit ka nandito? Si Alex ay may malamig at walang emosyong tingin sa kanyang mga mata. Naisip ko na bukod kina John Rockefeller at Bill Rockefeller, ang ibang mga miyembro ng pamilyang Rockefeller ay dapat na masabi kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, o hindi bababa sa pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali, pati na rin ang hindi pagtawid sa limitasyon ng isang tao. Ngunit sa hitsura nito, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Bulok na bulok kayong lahat, sabi ni Alex. Biglang kinuha ni Carol Rockefeller ang isang fruit knife sa tabi niya at itinulak ito sa leeg ni Lady Beatrice. Alex, dumating ka sa tamang oras. Hindi ko kailangang hanapin ka. Ngayon, lumuhad ka sa harapan ko. Kung hindi, sasaksakin ko siya sa leeg, tumingin si Carol kay Alex at sinabi. Pagkatapos ay gumawa siya ng kaunting puwersa gamit ang kanyang kamay. Ang matalim na gilid ng fruit knife ay tumusok sa balat sa leeg ni Lady Beatrice. Nagsimulang umagos ang isang daloy ng dugo. Napakasakit kaya napasigaw ng malakas si Lady Beatrice. Pumulo ang luha sa kanyang mukha. Alex, iligtas mo ako. Please. Gayunpaman, hindi gumagalaw si Alex. Carol, alam mo ba kung ano ang tawag niya sa akin noon? Basura Rockefeller. Pauunan. O kahit isang palaka. Sa tingin mo luluhod ako sa harap mo para sa babaeng ganito. Kung papatayin mo siya, gawin mo kaagad. I'll even have to thank you for it, sabi ni Alex. Nang marinig ito ni Lady Beatrice, namutla ang kanyang mukha at nanlamig ang kanyang mga paa. Ngayon, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi sa lahat ng sinabi at ginawa niya kay Alex. Hindi nagduda si Carol sa mga sinabi ni Alex dahil alam na alam niya kung paano ito namuhay sa pamilyang Essex. Walang dahilan para gusto ni Alex na iligtas si Lady Beatrice. Malamig na single ni Carol. Alam niyang walang silbi si Lady Beatrice laban kay Alex. Ngunit kung isasaalang-alang na kailangan pa rin niya ang kanyang mga binti para kay Natalie Rockefeller, hindi niya siya pinatay. Agad namang sumigaw si Levi. Makinig kayo, 4 kong multo. Kunin ang taong ito ng buhay. Sa sandaling sabihin ito ni Levi, ang 4 na mahusay na ghost servant mula sa witch doctor sect ay sabay-sabay na sumugod kay Alex. Mabilis silang kumilos ngunit mas mabilis ang paggalaw ni Alex. Sinugod niya si Carol. Naisip ni Carol na gusto siyang i-hostage ni Alex. Sa sobrang kabog ng puso, walang malay na itinulak ni Carol si Lady Beatrice kay Alex habang nagtago ito sa likod ni Levi. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, hinawakan ni Alex si Lady Beatrice sa kanyang baywang at umatras sa isang kabaong sa malapit. Sinipa niya ng mariin ang kabaong. Whoosh! Ang kabaong ay ipinadala na lumilipad patungo sa mga katulong na multo na naniningil sa kanya. Bumagsak. Nagkaroon ng malakas na banggaan nang kumatok ang itim na kabaong sa mga katulong na aswang. Agad itong nabasag sa mga piraso at ang mga tipak ng kahoy ay lumipad sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang mga ghost servant ay ganap na hindi nasaktan. Napaatras lang sila ng isang hakbang.
Mga half-step grandmasters. Apat din sila. Nang mapagtanto ito ni Alex, tumibok ng husto ang kanyang puso. Ito ay magiging isang mahirap na laban. Pinakamahalaga. Kailangan niyang protektahan si Lady Beatrice. Siya ay isang estudyante sa universidad na walang alam sa pakikipag-away. Sa isang mataas na antas ng labanan na tulad nito, siya ay masugatan sa pinakamaliit. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaari pa siyang mamatay sa epekto. Ito ay medyo mahirap. Terror rat, terror rat. Boom boom boom. Terror rat, terror rat. Boom boom boom. Ang apat na ghost servant ay may medyo malakas na kapangyarihan at hindi sila natatakot na mamatay. Matapos iwasan ang kanilang mga pag-atake ng ilang beses, nakaramdam si Alex ng bahagyang pananakit sa kanyang mga buto ng braso. Ang mga taong ito ay may mas matitigas na katawan kaysa sa mga ordinaryong grandmaster. Kung si Alex ay walang mystic armor at kung siya ay isang ordinaryong grandmaster, ang kanyang mga kamay ay nabali na. Nang makita ni Carol kung paano napilitang pumasok si Alex sa sulok at pinigilan ng mga kalaban, tumawa ito ng malakas. Alex, B***starred ka. Hindi ka ba napakalakas? Hindi ka ba nag-claim na isa kang ekspertong martial artist? Sige, magyabang ka pa. Tingnan natin kung bugbugin ka ng apat na dakilang ghost servant hanggang mamatay o hindi. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit mo pa pinoprotektahan ang asong iyon? Di ba sabi mo galit ka sa kanya? Tinawag kanyang talunan at palapa. Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Bastos ka talaga. Sa puntong iyon, natatakpan na ng mga luha ang mukha ni Lady Beatrice. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1098. Dati, nang sabihin ni Alex Rockefeller na pasalamatan niya si Carol Rockefeller sa pagpatay sa kanya, naramdaman ni Lady Beatrice Essex na talagang bumuho ang kanyang mundo. Palihim niyang gusto si Alex at araw-araw niya itong iniisip. Gayunpaman, hiniling niya na patay na siya. Ang sakit mula sa gayong magkasalungat na damdamin ay sumasakol sa kanya. Ngayon, sa wakas ay naintindihan na niya. Ang nangyari kanina ay bahagi ng plano ni Alex para hindi siya magbantay ni Carol. Pati si Lady Beatrice ay tulala. Kung wala siyang pakialam sa kanya, bakit ngayon pa siya magpapakita? Maaaring hinintay niyang maustiyahin siya ni Levi Bayer at baliin pa ang mga binti nito bago siya nagpakita. Sa katunayan, maaaring hindi na lang siya nagpakita. Young Master Bayer, pasukin ng mga ghost servant ang babaeng iyon. I think there must be something between Alex and his ex-sister-in-law. Kung hindi, bakit siya mag-aalala tungkol sa kanya? Biglang sabi ni Carol. Naramdaman din ito ni Levi. Ghost 1 and Ghost 2, atakihin mo ang babaeng iyan. Ghost 3 at Ghost 4, ituloy mo ang pag-atake kay Alex, agad niyang utos. Sa sandaling magbigay siya ng utos, dalawang ghost servant ang sumunod kay Lady Beatrice, isa sa kanyang kaliwa at isa sa kanyang kanan. Malaki ang pressure nito kay Alex. Sa katunayan, kinailangan ni Alex na gamitin ang Mystic Armor para makayanan ang mga pag-atake ng Ghost 3 at Ghost 4. Samantala, pumunta siya upang iligtas si Lady Beatrice. Bam! 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 Napakalakas ng katawan ng mga ghost servant. Ang kanilang kapangyarihan at bilis ay mas dakila din kaysa sa mga ordinaryong martial artist. Nang hampasin nila ang katawan ni Alex, para siyang tinamaan ng solidong metal. Sa pananaw ng iba, hinihinga na ni Alex ang kanyang namamatay na hininga. Ang makita ang lahat ng ito ay labis na nasaktan ang puso ni Lady Beatrice. Bigla niyang tinulak si Alex. Alex, huwag mo na akong pakialaman. Dapat kang tumakas. Kapag hindi kita hinihila pababa, makakalabas ka ng buhay. Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Alex. Napangiti si Carol. Loving couple talaga kayo. Alex, mabibigyan kita ng pagkakataon. Kung luluhod ka sa harapan ko at dilaan mo ang aking mga daliri sa paa, hahayaan kong mabuhay kayong dalawa. Kailangan pa rin gamitin ni Carol ang mga binti ni Lady Beatrice. Samantala, hindi pa mapatay si Alex. Gusto pa rin ng Witch Doctor sect na makuha ang legacy ng Immortal Doctor mula sa kanya.
Iyon ang dahilan kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon. Naningkit ang mga mata ni Alex. Carol, sa tingin mo siguradong mananalo ka? Hindi ako masasaktan ng ilang zombie. Nasubukan na ni Alex ang ilang paraan kanina. Sinubukan pa niyang gamitin ang kanyang mental power. Gayunpaman, ang apat na ghost servant na ito ay hindi ordinaryong tao. Sila ay mga nilalang na ipinanganak ng kalahating buhay na nilalang at kalahating zombie. Kaya naman, walang epekto sa kanila ang mental power ni Alex. Sinubukan pa ni Alex na gamitin ang kanyang mental power kay Levi. Sa huli, napagtanto niya na si Levi ay tila may isang mystical tool na nagpoprotekta sa kanya mula sa pagkagambala ng mga kapangyarihan ng pag-iisip. Kaya naman nalungkot si Alex. Kunin mo ito. Galactic Strike. Sigaw ni Alex habang inabot niya ang hangin. Lumitaw sa kanyang kamay ang mahigit 1 metrong Dragon Bone Sword. Slash. Ang Dragon Bone Sword ay tumama sa ulo ng Ghost Tree sa bilis ng kidlat. Whoosh! Ang ulo ni Ghost Tree ay nahati ng espada. Dumaloy ang maitim na berdeng dugo mula sa kanyang ulo. Ang Ghost Tree ay namatay. Samantala, sinamantala ni Alex ang pagkakataong ito para mabilis na lumabas ng Velia kasama si Lady Beatrice sa kanyang mga bisig. 3 multo. Nang makita ni Levi na talagang pinatay ni Alex ang multong 3 mula sa 4 na dakilang alipin ng aswang sa isang pag-atake ng espada, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Ang 4 na multong tagapaglingkod na ito ay mga kayamanan ng kanyang ama. Ilang dekada na niyang pinalaki ang mga ito. Sumunod ka sa kanya. Dapat mahuli mo siya. Kabanata 1099. Matapos ang sunod-sunod na paglabas ni na Alex Rockefeller, Lady Beatrice Essex, at 3 ghost servants mula sa Velia, sa wakas ay nakabawi na si Noah Rockefeller at ang kanyang asawa mula sa kanilang pagkabigla sa gitna ng matinding kahirapan. Gayunpaman, nang tingnan nila ang bangkay ng Ghost Tree sa lupa, medyo nanginginig pa rin sila. Ang dugo niya. Bakit ganyan ang kulay? Itinuro ni Noah ang madilim na berdeng dugo sa lupa at nauutal. Naging malungkot ang mukha ni Levi Bayer. Wala kang dapat pakialam dyan. Ang 4 na dakilang ghost servant ay naging ganito lamang dahil nilinang nila ang isang espesyal na uri ng martial arts. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang martial arts ng Rockefeller. Kaya niyang patayin ang isa sa mga ghost servant. Sumimangot si Carol Rockefeller. Ngayon, isa na siyang intermediate mystic na martial artist at medyo alam niya ang tungkol sa martial arts. Noong una, naisip niya na kahit gaano kalakas si Alex, dapat ay isa lang siyang earth-ranked martial artist. Gayunpaman, sa katotohanan, kahit na ang 4 na half-step grandmasters ay hindi siya kayang ibagsak. Nauwi pa sa kanya ang isa sa kanila. Nanginag ang mga paa ni Carol nang maisip niya iyon. Kung sinundan siya ni Alex sa simula, malamang ay patay na siya ngayon. *man eat. Bakit napakalakas ng Beastard na yan? Oh, tama. Ano ang espadang ginamit niya para pumatay sa Ghost Tree? Saan niya nakuha? Dahil sa sinabi ni Carol, mahigpit na ikinuyom ni Levi ang kanyang mga kamao. Isa man itong espiritual na kasangkapan o cultivation ni Alex, hindi pa ito nakita ni Levi noon. Natural, hindi niya rin maintindihan. Marahil ito ay isang espada na ikinabit niya sa kanyang baywang. Karaniwang nagustuhan ni Noah ang panunood ng mga palabas sa telebisyon tungkol sa martial arts. Kapag sinabi niya ito ay tunog makatwiran. Gayunpaman, ang sinabi ni Noah pagkatapos noon ay nagpatalon kay Levi. Mapapatay din kaya ni Alex ang 3 mong subordinate? Masyadong makapangyarihan ang kanyang espada, sabi ni Noah. Iniisip ni Levi kung magagalit ang kanyang ama kung nawala ang lahat ng 4 na dakilang tagapaglingkod na ibinigay sa kanya. Samantala, lumibot ang mga mata ni Carol sa paligid. Naiisip niya na tiyak na babalik si Alex kung patay na ang 4 na dakilang tagapaglingkod. Kapag nangyari iyon, ito ay magiging kakilakilabot. Kaya naman, kailangan niyang paghandaan ito ng maaga. Si Richit Asterisk. Balasahin. Pinaandar ni Alex ang dumadagandong na baka sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang nakayakap si Lady Beatrice Essex, kumikilos pa rin siya sa bilis ng kidlat.
Pagkatakbo palabas ng villa, diretso siyang tumakbo paakyat sa burol. Iyon ay dahil ang kapitbahayan ng villa na ito ay nasa kalagitnaan ng burol. Samantala, ang tatlong ghost servant ay sumunod na malapit sa likuran. Kung makikita sa balang bahagi ng bayan ang ganitong eksenang gumagalaw sila sa sobrang bilis, ito ay nagdulot ng matinding takot. Dagendong. Ang tatlong ghost servant na nasa half-step na Grandmaster rank ay sabay-sabay na nagpakawala ng malakas na dagendong. Ang enerhiya ng yin sa kanilang mga katawan ay muling lumundag at ang kanilang bilis ay tumaas pa. Ang pinakamabilis sa kanila ay biglang lumukso sa hangin at inabot ang kanyang kuko. Nakuha niya talaga ang nag-iisang strap ng bra sa katawan ni Lady Beatrice. Swoosh! Nakaramdam si Lady Beatrice ng paninikip sa kanyang itaas na katawan. Pagkatapos noon, nakaramdam siya ng lamig. Wala na ang natitirang tela sa katawan niya. Gulat na sigaw niya. Nang walang ibang pagpipilian, kailangan niyang takpan ang kanyang hubad na dibdib gamit ang isang kamay. Gayunpaman, kailangan pa rin niya ang isa niyang kamay para pumulupot sa leeg ni Alex. Kung hindi, mahuhulog siya. Sumilip si Lady Beatrice kay Alex. Mukhang napahiya siya. Sa mabilis na takbo ni Alex, walang kahirap-hirap para sa dibdib ni Lady Beatrice ang pagdiin sa kanyang mukha. What the heck? Walang magawang pagmumura ni Alex sa kanyang puso. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili niyang tumakbo sa burol. Kung hindi kung ang mga tao sa abalang bahagi ng bayan ay nakakita ng ganito ni Lady Beatrice at kinuhanan siya ng mga larawan, ang pagiging inosente ni Alex ay matatanong. Higit sa lahat kapag nakita ni Lady Dorothy Essex ang mga larawan, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Nang lumingon si Alex, napansin niya na ang lalaking nagtanggal ng bra ni Lady Beatrice ay talagang inilagay ito malapit sa kanyang ilong at sinisinghot ito. Tila labis niyang hinamak ang amoy. Matapos ang kilig ay agad niyang inihagis sa tabi ang bra. Sandaling natigilan si Alex. Kinasusuklaman ba ng mga ghost servant ang pabango sa katawan ni Lady Beatrice? Anong klaseng amoy meron siya? Si Alex mismo ay napangiti. Kagad nahuli niya ang isang pabango na kakaiba lamang sa mga babae. May naisip si Alex. Lumabas ba ang iyong feminine fluid? Tanong niya. Kabanata 1100. Ano ang feminine fluid? Nalilito si Lady Beatrice Essex. Nangyayari iyon kapag ang isang babae ay may regla, sabi ni Alex Rockefeller. Agad na tumalikod si Lady Beatrice. Ikaw, bakit mo tinatanong sa akin ito ngayon? Hindi mo naman siguro gusto ngayon, di ba? Nasa period na talaga ako. Pulalas niya. Ang galing. Sagot ni Alex. Beatrice, sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang dahilan ng kahinaan ko ngayon. Sa yakap mo, hindi ko sila kayang labanan. At saka, hindi naman sila mas mabagal sa akin. Kung hindi tayo mag-iingat, paghiwalayin ka nila. Pero may solusyon na tayo ngayon, pagmamadali ni Alex. Idinagdag. Ano ito? Tanong ni Lady Beatrice. Pairan mo ang iyong panregla na dugo sa buong katawan mo, sabi ni Alex. Nagulat si Lady Beatrice. Paano kaya niya magagawa iyon? Ito ay hindi kapani-pani, walang kasuklam-suklam. Gayunpaman sa sandaling iyon, isa pang multo na tagapaglingkod ang tumalon ng mataas sa hangin. Hindi siya tumalon sa kanyang sarili. Sa halip, inihagis siya ng dalawa pang ghost servant, ang bilis nito ngayon ay bahagyang mas mabilis kaysa sa mga binti ni Alex na kidlat. Nang makitang malapit na siyang mabangga ng ghost servant, mabilis niyang hinubot ang kanyang dragon bone sword at hinampas sa kasamaang palad, mabilis niyang binunot ang kanyang espada, at bitbit din niya si Lady Beatrice. Nagawa lamang ng espada na kiskisan ang braso ng ghost servant. Bilisan mo. Itigil ang pag-aatubili. Mas mahalaga ba ang iyong buhay o reputasyon? Tanong ni Alex. Ang tatlong taong ito ay hindi ordinaryong tao. Ang mga ito ay mga zombie, at sila ay intrinsically natatakot sa feminine fluid. As long as you smear it all over your body, they wouldn't dare to attack you because of the smell, dagdag ni Alex. Tinagat ni Lady Beatrice ang kanyang mga ngipin. Sige, gagawin ko ang sinabi mo.
Gayunpaman ang dugo lamang sa mukha at harapan ng katawan ang maaari niyang pairan at hindi sa likod. Kailangan pa rin niya ang tulong ni Alex. Sa ganoong kritikal na yugto, hindi inisip ni Alex kung gaano ito karumi. Mabilis siyang kumuha ng dugo sa kanyang mga kamay at walang ingat na pinahid iyon sa likod ni Lady Beatrice. Sa sandaling iyon, ang isa pang ghost servant ay lumukso pasulong upang sumalakay. Agad na inilipat ni Alex ang dagwang kamay niya. Nang mahuli ng ghost servant ang bango, tumalikod na siya at hindi inatake ang kamay ni Alex. Ang kanilang kahinaan. Kaya naman nagdesisyon si Alex. Inihagis niya si Lady Beatrice sa lupa at tumalon ng 5 metro palayo. Mula sa distansyang ito, mailigtas niya ito sa tamang panahon kung nasa panganib siya. Sa huli, gumana ito tulad ng naisip niya. Gustong salakayin ng Ghost One si Lady Beatrice. Gayunpaman, napilitan siyang tumalikod at tumalon dahil sa bango sa katawan nito. Inilabas niya ang kanyang mga ngipin at mga kuko sa paligid, ngunit tumanggi siyang lumapit. Tumawa ng malakas si Alex. Iniangat ang Dragon Bone Sword sa kanyang kamay, pinaandar niya ang kanyang Mystic Armor at umaban. Sa kasamaang palad, si Alex ay hindi kailanman formal na natutong makipaglaban sa espada. Bukod sa ilang basic moves, para siyang nagpuputol ng puno gamit ang kitchen knife. Ito ay hindi masyadong epektibo sa lahat. Kung ginamit lang niya ang kanyang mga kamao at paa, gayunpaman, napagtanto niyang masyadong malakas ang mga kakayahan ng mga ghost servant sa pagtatanggol. Sa gitna ng matinding labanan, isang malakas na sipol ang papalapit mula sa malayo. Isang gininto ang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw. Agad itong tumusok sa noo ni Ghost 4. Ito ay isang gintong palaso. Nandito na si Auntie. Sa sandaling nakita ni Alex ang gintong araw na ito, alam niyang dumating na ang misteryosong Tia Rockefeller. Kagad, itinoon niya ang kanyang atensyon sa laban dahil wala nang dapat harapin pa. Inabol niya ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang Dragon Bone Sword nang walang pagpipigil. Makalipas ang ilang segundo, pinatay ni Alex ang isa pa sa kanila. Si Ghost One na lang ang natitirang ghost servant. Sa pakikipagtulungan nina Alex at Tita Rockefeller, hindi posibleng mabuhay ang Ghost One. Sa puntong ito, lahat ng 4 na dakilang ghost servant ng Witch Doctor Sect ay patay na. Inalis ni Tita Rockefeller ang kanyang Fiery Phoenix Bow at tumingin kay Alex. Anong klaseng pangit na espada iyon? Mas masahol ka pa sa isang magtutroso. Nakakatuwa, natatawa niyang sabi. Ibinalik ni Alex ang kanyang Dragon Bone Sword sa kanyang isip na palasyo. Hindi ako naging magaling sa espada. Tita, bakit ka naparito? Bago pa makasagot si Tita Rockefeller, biglang tumakbo si Lady Beatrice at sinuntok si Alex. Alex, natatakot ako. Sigaw niya. Nang makita ni Tita Rockefeller ang hubad na Lady Beatrice na mahigpit na nakakapit kay Alex habang siya ay umiiyak, ang kanyang katawan ay agad na nanginig. Tumingin siya ng mga dagger kay Lady Beatrice. Kabanata 11:01. Lady Beatrice, bitawan mo siya. Hindi na kinaya ni Tita Rockefeller na panoorin ito. Sinimulan niyang sumigaw ng galit kay Lady Beatrice Essex. Nagulat si Lady Beatrice. Nanginginig ang kanyang katawan habang nakatalikod at nakatingin kay Tita Rockefeller na tila napakalamig. Sino siya? Girlfriend mo rin ba siya? Mahinang tanong ni Lady Beatrice. Medyo awkward ang pakiramdam ni Alex Rockefeller na niyakap siya ni Lady Beatrice ng ganito rin. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Hindi, sabi niya. Sobrang fierce niya. Siya ay nagsasalita tulad ng aking kapatid na babae, mahinang sigaw ni Lady Beatrice. Tinulak ni Alex si Lady Beatrice palayo. Auntie ko siya. Say, bitawan mo muna ako. Nababalot ka sa ganyang uri ng dugo. Nadungisan mo na rin ang damit ko, sabi ni Alex. Medyo nabigla si Lady Beatrice. Pero paano siya bumitaw? Ako, wala man lang akong damit. Hindi ko kayang bitawan. Kung gagawin ko, ganap akong malantad, sabi ni Lady Beatrice. You can wear mine, sagot agad ni Alex. Makalipas ang 1 minuto, hinubad ni Alex ang sarili niyang t-shirt at ibinalot iyon kay Lady Beatrice.
Matapos maghiwalay ang kanilang mga katawan ay medyo gamaan ang pakiramdam niya. Kung hindi, ito ay talagang napaka-awkward. Lumingon si Alex para tingnan si Tita Rockefeller. Tita, kilala mo ba siya? Umuso si Tita Rockefeller. Kakaiba ba na kilala ko siya? Iniwan ko ang pamilya para alagaan ka. Hindi ba dapat may nalaman akong ilang bagay tungkol sa iyo? Batay sa alam ko, si Lady Beatrice ay hindi eksakto sa mabuting pakikitungo sa iyo. Igit pa riyan, hipag mo rin siya. Paano mo nagawang niyakap ang isa't isa ng ganito? Lady Beatrice, nahulog ka na ba sa iyong bayaw? Binigkas ni Tita Rockefeller ang huling pangungusap habang nakatingin kay Lady Beatrice. Agad na namula si Lady Beatrice. Hindi ko na siya bayaw. My sister divorced him long ago, she said with a shy expression on her face. Iyan ba ang dahilan kung bakit sa tingin mo ay maaari mo siyang ituloy? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Tanong ni Tita Rockefeller. Nakaramdam ng hinanakit si Lady Beatrice sa mga salitang iyon at nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Bakit naman ako mahihiya? He's unmarried, and so am I. Paano kung gusto ko siya? At saka, ilang beses na niya akong niligtas. Normal lang na gusto kong ibigay ang sarili ko sa kanya bilang kapalit. Napasapaw si Alex sa noo. Lady Beatrice, tumigil ka na sa pagsasalita. Imposibleng ikaw at ako ang magkasama. Agad na napaluha si Lady Beatrice. Bakit hindi? Alam kong mali ako noon. Hindi kita naintindihan at sinisi kita ng mali. Ako pa ang nagdulot ng problema sa iyo sa lahat ng oras. Hindi ka tinatrato ng aming pamilya ng tama. Tatanggapin mo ba ang paghingi ko ng tawad? Kung galit ka, pwede mo akong suntukin o sigawan. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa iyo, pwede ba? Alam kong ikaw ay mas. I was so bitter about you, keep it secret from me. Ilang beses mo na akong nakitang nakahubad. Noong nakaraan, ginawa mo pa sa akin iyon sa isla. Paano pa ako magkakagusto sa iba? Hindi na posible para sa akin na mahulog sa iba, umiiyak na sabi ni Lady Beatrice. Matapos sabihin ni Lady Beatrice ang lahat ng ito, si Tia Rockefeller ay nagkaroon ng kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Mabilis na umubo si Alex ng magkasunod na 2 beses. Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Wala akong choice noon. May girlfriend na ako ngayon, sabi ni Alex. Sa kanyang pagtataka, si Lady Beatrice ay nagpatuloy sa pagsasalita. Alam kong higit sa isang girlfriend ka. Ako. Hindi ko ibig sabihin na maging isa sa kanila. Baliw ka ba? Hindi na kinaya ni Tita Rockefeller na makinig. Para sa ilang kadahilanan, tila siya ay hindi pangkaraniwang galit sa kung paano kumilos si Lady Beatrice. Samantala, lumingon din si Alex at tumingin kay Tita Rockefeller na may bahagyang pagtataka sa mukha. Iyon ay dahil medyo kakaiba ang tunog ni Tita Rockefeller nang magsalita siya kanina. Bukod dito, siya ay isang makapangyarihang babae na tila kalmado kahit sa gitna ng malaking problema. Bihirang-bihira siyang ganito ka-emosyonal. Sa huli, tila medyo naiinis si Tita Rockefeller sa kanyang sarili. Kalimutan mo na. Hindi ako mapakali sa mga pangit mong bagay. Gayunpaman, ikaw at si Alex ay mula sa 2 magkaibang mundo. Pagkatapos ng isang pause, binago ni Tita Rockefeller ang usapan. Sabihin mo sa akin. Anong nangyari dito? Saan nanggaling ang 3 zombie na iyon? Paano siya kasali? Tiningnan ni Alex ang mga bangkay ng 3 ghost servant. Nahanap sila ni Carol at dinala dito. Ngayon, nakilala na niya ang Young Master mula sa Witch Doctor Sect. Ang mga ito ay malamang na pinalaki ng Witch Doctor Sect. Para naman kay Beatrice, gusto ni Carol na tanggalin ang kanyang mga binti at ibigay ito sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Nakakabaliw iyan. Sabi ni Tita Rockefeller. Ang bagay na ito ay sanhi ng aking kaugnayan sa pamilyang Essex. Kinamumuhian ni Carol ang lakas ng loob ko at gusto niyang pahirapan ang mga kapatid na babae mula sa pamilyang Essex. Sa katunayan, gusto pa niyang ibigay ang mga ito sa Young Master mula sa Witch Doctor Sect bilang laruan. Kung hindi ko siya nabangga sa kalsada ngayon, malaki ang problema niya, sabi ni Alex. Nararapat na mamatay si Carol Rockefeller.
Ulalas ni Tita Rockefeller. Noon, biglang may naalala si Lady Beatrice. Oh, tama. Nasugatan ang nanay ko. Sinuntok siya ng isa sa mga halimaw na ito at dumura siya ng dugo. Noong kinidnap ako, nahimite siya. Iniisip ko kung ano ang kalagayan niya ngayon. Napatingin si Tita Rockefeller kay Lady Beatrice. Alex, tingnan mo ang biyenan mo. Ang suntok mula sa mga zombie na ito ay hindi basta-basta. Baka nasa panganib pa ang buhay niya. Ipaubaya mo sa akin ang mga gamit dito. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 1102. Tumanggo si Alex Rockefeller. Kahit na si Madam Claire Essex ay nakakainis, siya pa rin ang kanyang biyenan at ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Agad na dinala ni Alex si Lady Beatrice Essex at sumugod sa bilya ng pamilya Essex. Samantala, habang pinagmamasdan ni Tita Rockefeller ang bilis ng takbo ng dalawa, tinapik-tapik niya ang kanyang ulo na parang sumasakit ang ulo. Sa sumunod na sandali, ang kanyang tingin ay naging sobrang malamig at galit na galit. Wham! 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 Inampes niya ng palad ang bawat isa sa tatlong ghost servant sa dibdib. Bawat isa sa mga ghost servant ay nagluwa ng berdeng butil mula sa kanilang mga bibig. Ang mga butil na ito ay tinawag na zombie pills. Sa katunayan, ang mga nilalang na ito ay ginawa mula sa mga buhay na nilalang. Ito ay ganap na hindi makatao. Young Master ng Witch Doctor Sect, nakatingin ako sa iyo. Inilagay ni Tia Rockefeller ang tatlong zombie pills bago direktang itinapon ng tatlong bangkay sa isang siwang. Pagkatapos noon, nagsimula siyang maglakad pababa ng burol. Samantala, si Levi Bayer, na naghihintay ng magandang balita sa bilya, ay biglang nakarinig ng mahina at pumutok na tunog. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at mabilis niyang kinuha ang isang kulay dugo na kwintas na jade mula sa kanyang bulsa. Isa itong mystical tool na may koneksyon sa kaluluwa sa apat na dakilang ghost servant. Ito ay lubhang mahalaga. Nakontrol lang niya ang apat na dakilang ghost servant sa pamamagitan ng mystical tool na ito. Ito ang tanging paraan para makipag-usap siya sa kanila sa normal na paraan. Kung hindi, ang mga ghost servant ay hindi makapagsalita dahil ang kanilang mga katawan ay naging mga zombie. Mahirap silang kontrolin at imposibleng bigyan sila ng mga utos. Ngunit ngayon, ang kulay dugo na jade pendant na ito ay talagang pumuputok sa gitna. Pinatunayan nito na ang mga kaluluwa ng lahat ng apat na dakilang ghost servant ay nawasak. Bumuka ang bibig ni Levi. Habang hawak ang jade pendant, nanginginig ang buong katawan niya. Maging ang apat na ghost servant na nasa kalahating hakbang na rango ng Grandmaster, na ang pisikal na lakas at bilis ay maihahambing sa mga Grandmaster, ay pinatay ni Alex sa isang pagkakataon. Kung nahuli siya ni Alex, makakaligtas pa kaya siya. Tumakbo. Hindi na nagsalita pa si Levi, umalis kaagad sa bilya ng pamilya Rockefeller. Nang makita siya ni Carol Rockefeller na ganito, alam din niya kung ano ang nangyari. Naghanda na siya ng maaga at hinawakan na niya ang nagmumulto na sanggol sa kanyang mga bisig. Nang makaalis si Levi ay sinundan siya nito palabas ng pinto. Gayunpaman sa huli, lumingon pa rin siya upang harapin si Noah Rockefeller at ang kanyang asawa. Dad, Ma'am, mabilis kang tumakas. Huli na kung hindi ka aalis ngayon. Parehong nataranta sina Noah at Mariah Hamilton. Matapos mag-isip sandali, wala na silang pakialam sa iba. Dinala rin nila si Natalie Rockefeller habang nakatakas sila palabas ng vilya. Di wala silang panahon para dalhin ang kanilang mga bagahe at pera. Samantala, hindi nagtagal pagkaalis ng mga miyembro ng pamilyang Rockefeller, nahanap ni Tia Rockefeller ang vilya. Dati, nakalimutan niyang tanungin si Alex tungkol sa eksaktong lokasyon ng vilya. Kaya naman, nagtagal siya upang mahanap ang lugar na ito. Nahanap lang niya ang eksaktong lokasyon sa pamamagitan ng koneksyon sa pagitan ng zombie pills. Sa kasamaang palad, sa oras na ginawa niya ito, ang lugar ay wala ng laman. Gayunpaman, nakuha pa rin niya ang panghuling zombie pill. Hindi nagtagal pagkaalis ni Tita Rockefeller, nagliyab ang vilya sa hindi malamang dahilan. Ang buong unit ng vilya ay nilamon ng apoy sa loob ng isang kisap mata.
Sa kabilang banda, sa wakas ay nakarating na sina Alex at Lady Beatrice sa pasukan ng villa ng pamilya Essex. Ngunit nalaman nila na si Madam Claire Essex ay wala sa kanyang orihinal na lugar. Siya ay nawala. Kabanata 1103. Ang kotse ni Madam Claire Essex ay nasa paligid pa rin, ngunit siya ay nawawala. Nasaan ang aking ina? Saan siya nagpunta? Si Lady Beatrice Essex ay nabalisa. Napasabunot siya sa buhok niya at napakamot sa mukha. Sa sobrang pag-aalala niya ay tumulo ang luha niya. Ito ay malinaw na siya ay nasa mahusay na pakikipag-usap sa kanyang ina. Agad namang tumakbo ang isang security guard. Miss Essex, bakit ka napuno ng dugo? Hindi mapakali si Lady Beatrice na magpaliwanag. Nakita mo ba ang nanay ko? Nandito ang sasakyan niya pero bakit wala siya rito? Nagmamadaling tanong niya. Dinala sa ospital ang nanay mo. Ngayon, nasa First City Hospital na siya. Dinala namin siya ng mga kasamahan ko doon, mabilis na sabi ng security guard. Mabilis na sumakay sina Alex at Lady Beatrice sa kotse at tinungo ang First City Hospital. Sa kabutihang palad, ang telepono ni Lady Beatrice ay nasa kotse pa rin. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang kapatid na si Lady Dorothy Essex. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng notification na naka-off ang telepono ni Lady Dorothy. Oh my goodness! Ito ay nag-aalala. Bakit laging naka-off ang telepono ng kapatid ko sa mga araw na ito? Pulong ni Lady Beatrice. Kumalaklak si Alex. Huwag kang mag-alala. Kasama ko hindi mamamatay ang nanay mo. Hindi ba't may kasabihan na ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal, ngunit ang mga kakilakilabot na tao ay nabubuhay ng 1,000 taon. Ang iyong ina ay napakasamang tao. She'd at least live a few century, biro niya. Napatingin si Lady Beatrice kay Alex na tulala. Alex, galit ka ba sa nanay ko? Tanong niya pagkaraan ng ilang sandali. Tumawa ng mahina si Alex. Hindi ko kailangan. Siya. To be honest, she used to be a really nice person. Maya-maya, niloko siya ng B-star na yon. Naabutan niya itong may kasamang ibang babae sa kama. Iyon ang nag-trigger sa kanyang init ng ulo. She does actually deserve pity. Kung ibang babae ang dumaan sa kung anong meron siya, baka nagpakamatay na siya, sabi ni Lady Beatrice. Nakita mo ba ang nangyari? Nagulat si Alex. Tumanggo si Lady Beatrice. Pagkatapos ng isang pause, ang kanyang mga ekspresyon ay naging nagtatampo. May kakaibang emosyon sa mga mata niya. Sa araw na iyon, nagkataon na tinitingnan ko ang eksibisyon ng sining ng aking ina. Pagkatapos noon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babae at nagmamadaling lumabas. Sinundan ko siya. Si Madam Claire ay dating pintor. Alam ni Alex ang tungkol dito. Ang kanyang mga piraso ng sining ay medyo mahusay din. Ang ilan sa mga iyon ay nasa villa. Gayunpaman, mula nang makilala siya ni Alex, hindi pa niya nakita ang kanyang pintura. Marahil masyado siyang naapektuhan sa katotohanang niloko siya ng kanyang asawa. Kaya naman tuluyan na siyang sumuko sa pagpipinta. Pagkatapos noon, naisip ko na ang tawag sa telepono ay malamang nagaling sa babaeng iyon. Sinadya niyang tawagan ang aking ina. Noon, galit na pumasok ang nanay ko sa pinto at gusto niyang hampasin ang babaeng iyon. Sa huli, tinulungan pa ng tatay ko ang babaeng iyon. Hindi ko pa siya nakitang ganyan. Hindi siya kamukha ng tatay ko. Para siyang baliw. Sinaktan niya ang nanay ko na parang gusto niyang patayin. Itinulak siya nito sa lupa at nauntog ang ulo niya sa mesa at damyugo siya ng husto. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa kanya. Sinaktan niya pa ako. Mula noon, wala na akong ama, paliwanag ni Lady Beatrice. Pakiramdam ni Alex ay nagtali ang kanyang dila matapos marinig ang sinabi nito. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol dito. Hindi pa sinabi ni Lady Dorothy Essex sa kanya ang tungkol dito. Hindi mo ba sinabi sa kapatid mo? Tanong ni Alex. Hindi. Umiling si Lady Beatrice. Noon, naghahanda ang kapatid ko para sa kanyang entrance exam sa universidad, dagdag niya. Nagulat si Alex kay Lady Beatrice.
Noong nangyari ang bagay na ito, 13 o 14 pa lang si Lady Beatrice. Masyado na siyang mature sa edad na iyon. Nai-imagine ni Alex kung paano nag-iwan ng malaking anino sa kanyang konsensya ang pangyayaring iyon. Napabuntong hininga si Alex ngunit hindi niya mahanap ang mga salita para aliwin siya. Huwag kang mag-alala. Hanggat humihinga pa ang iyong ina kaya ko siyang iligtas. Sabi ni Alex. Si Richie Asterisk. Pagdating nila sa ospital, hinarang si Alex ng security guard sa pintuan dahil wala itong suot na sando. Umuso si Lady Beatrice. Sir, nagpapa-emergency po ang nanay ko sa ospital. Naaksidente lang kami sa sasakyan. Tingnan mo, binigay sa akin ng kapatid ko ang shirt niya. Mangyaring maging mabait at hayaan mo kaming pumasok. Naawa ang security guard kay Lady Beatrice dahil puno ng dugo ang katawan nito. Higit sa lahat siya ay isang magandang babae. May mga patakaran ng ospital ngunit mayroon akong solusyon. Inalis ng security guard ang uniform niya at ibinigay kay Alex. Manong at nakababatang kapatid na babae, bilisan mo at pumasok. Pagpasok sa ospital, bamantong hininga si Alex. Sa katunayan, ang mga batang babae na maganda at marunong umarte ng kaawa-awa ay may ilang uri ng kalamangan, sabi niya. Lumiwanag ang mga mata ni Lady Beatrice. Aaminin mo bang maganda ako ngayon? Kung ganoon, hayaan mo akong maging girlfriend mo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Sandaling tumibok ang puso ni Alex. Gayunpaman, agad siyang nagsimulang magsalita. After listening to your story kanina, nakikiramay ako sa mga pinagdaanan mo. Kaya kitang patawarin sa lahat ng nangyari noon pero makakalimutan mo ang pagiging girlfriend ko o kung ano paman. May isip mo pa rin akong bayaw mo. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1104. Ngunit ikaw at ang aking kapatid na babae. Napabuntong hininga si Lady Beatrice Essex. Sa aking puso, ang iyong kapatid na babae ay palaging magiging mas mahalaga kaysa sa iyo, sabi ni Alex Rockefeller. Agad na nakaramdam ng pagkadismaya si Lady Beatrice. Sa tulong ng nurse ng ospital, sa lalong madaling panahon nahanap nilang dalawa si Madam Claire Essex. Hindi nila inaasahan na ang kanyang doktor sa pangunahing pangangalaga ay si Cheryl Coney. Iniisip ko lang kung dapat ba kitang tawagan kanina. Ang kalagayan ng iyong biyenan ay medyo kakaiba. Medyo nahihirapan akong mag-diagnose, sabi ni Cheryl nang makita niya si Alex. Pagkatapos magsalita ni Cheryl, tumingin siya kay Lady Beatrice. Nasabi niya kaagad na suot ni Lady Beatrice ang damit ni Alex. Bagamat maraming tanong ang nasa isip ni Cheryl, hindi siya ang uri ng babae na patuloy na magtatanong hanggat hindi niya nakuha ang isang bagay. Hindi rin niya ilalagay si Alex sa mahirap na sitwasyon. Kaya naman, nagkunwari siyang wala siyang nakita. Hayaan mo akong tingnan siya. Sabi ni Alex. Noon, wala pa ring malay si Madam Claire. Sinuri ni Alex ang pulso niya bago bahagyang sumimangot. Kamusta siya? Magiging maayos ba ang aking ina? Tanong ni Cheryl at Lady Beatrice. Binitawan ni Alex ang kamay ni Madam Claire. Hindi ito isang malaking problema. Huwag kang mag-alala. Naramdaman ni Alex ang malagim na enerhiya sa katawan ni Madam Claire. Ito ay katulad ng enerhiya mula sa mga ghost servant. Matapos masuntok ng isa sa mga katulong na multo, malamang na pumasok sa katawan niya ang malagim na enerhiya. Gayunpaman, naramdaman din ni Alex ang isang bahid ng espiritual na kapangyarihan. Ito ay medyo kakaiba. Dahil sa pagkakaroon ng espiritual na kapangyarihang ito, hindi lumala ang pinsala ni Madam Claire. Sa halip, tahimik na tinutulungan siya nitong makabangon. Kumain kaya siya ng espiritual na kanin? Tanong ni Alex. Nakita ni Alex ang espiritual na butil at may yelong octagon na bulaklak na tinulungan ni Lady Dorothy Essex na itanim para sa kanya. Mukhang nasa maayos na kalagayan sila. Ang ilan sa mga espiritual na butil ay tila lumalagong mabuti. Makalipas ang ilang oras, maaari na silang anihin ni Alex. Hindi kakaiba para kay Lady Dorothy na magluto ng ilan para masubukan ni Madam Claire. Kayong dalawa, maghintay sa labas. I'll use acupuncture on her, sabi ni Alex.
Tatagal ng halos 10 minuto. Idinagdag niya. Natatakot ka ba na baka malaman ko ito ng palihim? Mahinang bulong ni Cheryl sa tabi ng tenga ni Alex. Kumalaklak si Alex. Bakit ako magiging? Kung gusto mong matutunan ito, pwede kitang turuan kahit kailan mo gusto. Ikaw na mismo nagsabi. Punta ka sa bahay ko mamayang gabi, sabi ni Cheryl. Dahil doon, tiningnan ni Cheryl ang security outfit na ito. Inayos pa niya ang kwelyo nito para sa kanya. Biglang naalala ni Alex ang insidente ng pamana ng Immortal Doctor. Dati siya ay okupado at tuluyang nakalimutan ang tungkol dito. Gayunpaman, ang pag-uusap tungkol dito sa ospital ay medyo hindi maginhawa. Oo naman. I'll give you a call tonight, sabi ni Alex habang tumatango. Nang marinig ito ni Lady Beatrice, sumimangot siya ng malalim at nagpout. Pero hindi niya alam na sinadya pala iyon ni Cheryl sa harap niya. Walang magandang pakiramdam si Cheryl sa pamilya Essex. Maya-maya si Alex at Madam Claire na lang ang naiwan sa kwarto. Saglit na nag-alinlangan si Alex. Pagkatapos ay itinaas niya ang damit ni Madam Claire. Biglang tumambad ang maganda niyang tiyan. Mayroon ding itim na marka ng suntok sa itaas ng pusod niya. Ito rin ang bakit pinilit ni Alex na maghintay sa labas sina Cheryl at Lady Beatrice. Kung hindi sa suot ni Madam Claire ng isang tradisyonal na damit, ito ay magiging lubhang awkward. Wham! Inipon ni Alex ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang palad at hinampas ito sa punch mark sa tiyan ni Madam Claire. Isang sagupaan ng dark energy ang dahan-daang pinalabas ni Alex sa kanyang katawan. Makalipas ang 3 minuto, nawala ang lahat ng nakakatakot na enerhiya. Sakto noon, nagising si Madam Claire. Nang makita niyang si Alex talagang humahawak sa tiyan niya, agad siyang natigilan. Pumalbog siya at sinampal siya sa mukha. Kabanata 11:05. Wham! Diretsong sinampal ni Madam Claire Essex si Alex sa mukha niya. Sa sandaling iyon, may natitira pang nakakatakot na enerhiya sa kanyang kamay. Kinukuha niya pa rin ang pinagmulan mula sa mga organo ni Madam Claire. Ito ay isang napakahalagang hakbang at hindi pinahintulutan ng isang pagkakamali. Dahil sa biglang pagsampal sa kanya ni Madam Claire, halos masayang ang kanyang pagsisikap. Pinilit ni Alex ang sarili na tiisin ang sampal. Noon lamang niya nagawang tapusin ang huling hakbang. Samantala, nagmamadaling ibinaba ni Madam Claire ang kanyang damit para matakpan ang kanyang katawan. Alex, B-starred ka. Paano mo nagawa sa akin iyon? Dati ako ang biyenan mo. Sigaw niya. Kalmadong hinayla ni Alex ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, sinampal niya si Madam Claire. Nagpabalik-balik si Madam Claire sa kama. Namula ang kalahati ng mukha niya. Napaawang ang labi ni Alex. Iniligtas lang kita dahil biyenan kita noon. Kung hindi, sa tingin mo ba ay nagkamalay ka na? Tinawakan ni Madam Claire ang mukha niya. Bumalik ang mga alaala noong bago siya nawala ng malay. Noon lang naalala ni Madam Claire kung paano nagpakita ang dalawang lalaki sa harap ng kanyang bahay na may dalang kabaong. Hindi lang iyon, inatake pa siya ng isa sa kanila hanggang sa samuka siya ng dugo. Nasaan ako? Nasaan ang dalawang weirdong may kabaong? Tanong ni Madam Claire. Patay na sila, sabi ni Alex. Hindi sila tao, dagdag ni Alex. Ano? Kung hindi sila tao, ano sila? Tanong ni Madam Claire. Hindi mapakali si Alex na magpaliwanag sa kanya. Nasa labas si Beatrice. Kilingin sa kanya na ipaliwanag ito sa iyo. Sa pamamagitan nito, ginamit ni Alex ang kanyang observational chi para suriin si Madam Claire. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na may mali. Biglang hinawakan ni Alex ang mukha niya gamit ang mga kamay niya. Nanlamig ang katawan ni Madam Claire. Namula ang buong mukha niya. Akala niya hahalikan siya ng mariin ni Alex. Para kang tinamaan ng kidlat. Alex Rockefeller, 46 na ako. Kung gusto mo ng babae, pwede kang makipagbalikan sa anak ko. Ako, natigilan si Madam Claire. Ang sakit ng isip mo. Binitawan siya ni Alex at biglang sinabi. Mabilis na uminit si Madam Claire at agad siyang nagalit.
Ikaw ang may sakit sa isip. Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa akin? Kung talagang gusto mo ito, hindi iyon magiging problema. Bigyan mo lang ako ng 10 bilyong dolyar. Umiling si Alex, hindi makapagsalita. Madam Claire, hindi ba pwedeng magkaroon ka man lang ng kaunting dignidad? Kakain ka ba ng tae ng aso kung may nagtanong sa iyo dahil lang inalok kanila ng 10 bilyong dolyar? Ganun ba kahalaga sa iyo ang pera? Kahit na wala kang pakialam sa iyong reputasyon, ang iyong 2 anak na babae ay nagmamalasakit pa rin sa kanila. Kalimutan mo na. Walang saysay na makipag-usap sa iyo tungkol dito. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ang iyong isip ay talagang may sakit, may angioma sa iyong utak. Inaharang nito ang iyong mga nerbiyos sa utak. Isa rin ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit ka paranoid. Naalala ko na. Binanggit ni Beatrice na nasugatan ang ulo mo dati. Pagkasabi nun ay sumigaw si Alex sa pinto. Pasok ka. Matagal nang narinig ng 2 babae sa labas ng pinto ang kaguluhan sa loob. Sa katunayan, nakarinig pa sila ng 2 malakas at malinaw na sampal. Gayunpaman, sinabihan sila ni Alex na maghintay sa labas. Kaya naman hindi nag-barge ang 2. Nang makapasok ang 2 babae, direktang itinuro ni Alex ang ulo ni Madam Claire. May isang maliit na angioma sa kanyang utak. Pinaghihinalaan ko na nabuo ito taon na ang nakalilipas nang tumama ang ulo niya sa sulok ng mesa. Noon, dumanas siya ng intracranial hemorrhage ngunit hindi ito malubha. Pagkatapos nito, automatikong na-absorb ng kanyang katawan ang dugo ngunit hindi nito lubos na mapagaling ang daluyan ng dugo. Kaya naman naiwan ang angioma na ito. Sa kabutihang palad, ang daluyan ng dugo na ito ay hindi ang pangunahing cerebrovascular vein. Kung hindi, matagal na siyang na-hospital, sabi ni Alex. Nagulat si Lady Beatrice. Nasa panganib ba siya? Tanong niya. Bagaman ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib, maaari itong makaapekto sa paraan ng kanyang pag-iisip. Maaari rin itong magdulot ng paranoia. Tingnan mo parang kung ano siya ngayon, sabi ni Alex. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1106. Medyo napatulala si Beatrice. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong gawin ang isang CT scan ng kanyang utak. Ang ganitong uri ng angioma ay hindi mahirap alisin. Maliit na operasyon lang ito. Habang nagsasalita si Alex, tumunog ang phone niya. Nang mapasulyap ay nakita niyang tawag iyon ni Waltz. Naghihintay siya ng almusal sa bahay. Naghintay siya ng napakatagal, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. Bilang resulta, naghintay siya hanggang sa dumating ang prinsesa ng mga Stormer, si Zyla Stormer. Senior, bakit hindi ka bumalik pagkatapos bumili ng almusal? Naligaw ka ba sa labas? Kailangan mo bang sunduin kita? May nangyari. Babalik ako kaagad. Dumating na si Zyla Stormer. May importante daw siyang sasabihin sa iyo. Hihintayin ka namin sa bahay. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Opisyal niyang itinalaga si Zyla bilang personal assistant ng presidente para sa Southern California Business Association. Siya ang namamahala sa lahat ng mga bagay sa SCBA. Siya ay anak ni Zane Stormer mula sa Stormers ng Michigan. Ang kanyang katayuan at network ng mga kontak ay hindi karaniwan. Kahit na siya ay hiniram para sa maliit na tungkulin ng isang personal assistant, ang mga miyembro ng SCBA ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kaguluhan. At hinayaan siya ni Alex na pumasok ng mas maaga upang talakayin ang proyekto ng Sky Tower kasama ang mga opisyal ng Michigan. Sa kanyang pag-iisip, ang mahalagang bagay na binanggit ni Zyla ay dapat na may kaugnayan sa Sky Tower. Matapos pumayag, nagpaalam na si Alex sa iilang babae. Anyway, ang angioma sa utak ni Claire ay hindi isang nakamamatay na sakit. Siya ay namumuhay ng maayos nang walang anumang problema sa loob ng maraming taon, kaya hindi mahalaga kung ito ay may iwan pa ng ilang araw pa o mas kaunti pa ng ilang araw. Talagang kailangan niyang pag-usapan si Dorothy kung paano ito haharapin sa huli. Pagkaalis ni Alex ay umalis na rin si Cheryl. Sabay-sabay na tanong ni Claire kay Beatrice lalo na ang dugo sa kanyang katawan.
Namula ang mukha ni Beatrice. Mom, ayos lang ako. Si Alex ang nagligtas sa akin, kung hindi, mahihirapan ako. Pagkatapos sinabi niya sa kanya ang bawat huling detalye ng insidente na may kaunting pagpapaganda, lalo na ang pag-highlight ng mga kabayanihan ni Alex sa pagtataya ng kanyang buhay upang iligtas siya. Untik na siyang bugbugin ng 4 na zombie para protektahan siya. Nang marinig ito ni Claire, napatulala siya ngunit galit na galit. Ang mga Rockefeller na ito ay talagang karapat-dapat na mamatay ng 10,000 beses. Dapat nilang lipulin ang kanilang buong pamilya. Talagang nakaisip sila ng napakasamang plano. Lahat ng ito ay dulot nitong walang utang na loob na si Alex Rockefeller. Kung hindi dahil sa kanya, target na ni Carol Rockefeller ang aming pamilya. Labis ang sama ng loob ni Beatrice sa sinabi niyang huwag mong pag-usapan ng ganito si Bro Alex. Sinusubukan lang niyang iligtas ako. Nanay, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Si Bro Alex yung mas nakausap ko last time. Noon sa concert ni Dia Stormer sa hotel kung saan ako pinagdroga ng Spark Rockefeller at Eastward Island kung saan muntik na akong halain ng isang lalaki, si Alex ang nagligtas sa akin matapos akong mag-transform bilang mask. Sinabi ko sa iyo, bakit ako ililigtas ni Mask nang walang anumang dahilan. Siya pala si Alex Rockefeller. Napatulala si Claire matapos itong marinig. Hindi pa sinabi ni Beatrice sa kanya ang lahat ng mga bagay na ito. Kung hindi niya sinabi sa kanya, hindi niya malalaman ang nangyari sa kanyang anak. Ang kanyang anak na babae ay nakaranas ng napakaraming krisis ng buhay at kamatayan. Why you the asterisk man brat, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Hindi ba pwedeng alam mo lang ang lugar mo at manatili sa bahay? Kung hindi mo hahabulin ang mga kilalang tao o kalokohan sa labas, mangyayari ba ang ganoong bagay? Sa tingin ko nagkasala ka. Hindi ka lang susuko maliban kung may itinapon kang itlog sa mukha mo. At ang Alex Rockefeller na iyon, sa palagay ko ay wala siyang mabuting kalooban. Hindi siya makatulog sa kapatid mo kaya mas gusto kanyang matulog. Inila ni Beatrice ang kanyang sarili na magsalita para sa kanyang syota na si Alex, ngunit sa halip ay tinuruan siya ng kanyang ina. Sa sobrang galit niya ay nagsimulang sumakit ang dibdib niya. Sabi ni Bro, may sakit ka sa utak. May sakit ka yata. Fine, I'm deigning to even talk nonsense with you. Tatawagan ko si Sis. Kasabay nito, si Noah Rockefeller at ang kanyang pamilya ay nakatakas mula sa bilya at matagumpay na naiwasan ang pagtugis ni Tita Rockefeller. Gayunpaman, hindi nagtagal bago nakatanggap si Noah ng tawag mula sa kanyang ari-arian na nagsasabing nagkaroon ng napakalakas na apoy sa kanilang bilya at hindi naapula ng fire protection system sa loob ang apoy. Ginamit ng mga security guard ng property ang fire hydrant para sa emergency, fire extinguisher, at iba pang gamit para maapula ang apoy, ngunit hindi pa rin nila naapula ang apoy. Ang apoy ay hindi mapapatay kahit na ano, na para bang hindi ito natatakot sa tubig. Natural lang itong napatay hanggang sa masunog ang buong vilya. Nang marinig ito, galit na galit si Noah na malapit nang lumabas ang kanyang mga mata mula sa kanilang mga saksakan. Alex Rockefeller, sobra ka. Sa kabilang banda, tinawag ni Levi Bayer ang witch doctor sect at malungkot na sinabi, tatay, wala na ang 4 na dakilang tagapaglingkod na aswang. Narinig niya ang tunog ng sumusuka ng dugo sa kabilang dulo ng telepono. Kabanata 1107. Sa witch doctor sect, si Gunny Bayer, na nalaman na ang 4 na dakilang ghost servant ay napatay, ay galit na samuka siya ng 3 litro ng dugo doon at pagkatapos. Maya-maya, binitukan niya ang kabilang dulo, B-start ka, anong klaseng pag-iral ang na-offend mo dyan? Alam mo ba kung gaano karaming oras, lakas, at mapagkukunan ang aking ginugol para pinuhin ang 4 na dakilang tagapaglingkod? The asterisk man, sapat na para sa akin na gamitin ang mga iyon para palakihin ang 4 na anak na lalaki, ngunit pinatay mo silang lahat ng sabay-sabay. Bakit hindi ka na lang namatay? Hindi pa nakita ni Levi ang kanyang ama ng ganoon kagalit. Nanginginig ang mga kamay niya sa gulat na muntik nang mahulog sa lupa ang phone niya. Sa oras na ito, nagmamadali siyang nagsabi, tay, hindi ako nagdulot ng gulo sa labas.
Ito ay dahil sa Alex Rockefeller na iyon ang taong tinawag na Immortal Doctor ng pinakamahusay na imperial na doktor sa Amerika. Hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng ganoon kataas na antas ng martial cultivation. Kahit na ang apat na dakilang ghost servant ay walang kapantay para sa kanya. Matagal na natahimik si Gunny. Marahil ay pinupunasan niya ang kanyang dugo sa kabilang dulo. Pagkatapos sinabi niya, ang Immortal Doctor's legacy mismo ay naglalaman ng mga supreme martial art techniques. Noon, si Guilherme Extraordinaire ay hindi lamang isang martial expert, ngunit isa rin siyang cultivation guro, at ang kanyang mga pangkukulam ay walang hangganan. Paano pa niya maiiwan ang kanyang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, naghihintay sa kanyang mga inapo? Ngunit ang apat na dakilang ghost servant ng aming witch doctor sect ay hindi pangkaraniwang mga buhay. Kasing tigas ng brilyante ang katawan nila. Paano niya napatay ang mga ghost servants? Agad na ikinwento ni Levi ang eksena ng pagpatay ni Alex kay Third Ghost gamit ang isang talam. Sa huli, sinabi niya, Itay, sa palagay ko ay mayroon siyang isang mahalagang espada na maaaring pumutol ng bakal na parang putik. Bukod dito, ito ay isang flexible na espada at ito ay karaniwang nakatali sa kanyang baywang. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, sumigaw si Gunny, idiot. Iyan ay hindi isang mapanlinlang na tibak ngunit isang espiritual na kayamanan. Isa itong mahiwagang kayamanan na nakatago sa loob ng palasyo ng isip. Sino ba ang mag-aakala na ang taong ito ay isa talagang cultivation guro? Bukod dito, pinalaya pa niya ang palasyo ng isip. Natatakot ako na isa na siyang eksperto sa yugto ng divine transcendence. Hindi katakataka na lahat ng apat na dakilang tagapaglingkod na aswang ay pinatay niya. Hindi maintindihan ni Levi ang mga salita ng kanyang ama. Kahit ano pa man ang divine transcendence, hindi pa niya ito narinig. Gayunpaman, labis na nasasabik si Gunny matapos itong marinig. Wala ka bang pakialam sa Alex Rockefeller na iyon sa ngayon? Siguradong wala kang laban sa kanya. Kung makikita mo siya sa hinaharap, lumayo ka sa kanya. Gagawa ako ng paraan para harapin siya. Sinong mag-aakalang may kapirasong espiritual na kayamanan ang lalaking ito? Magiging interesado ang mga ninuno. Ang mga ninuno. Matagal na natulala si Levi. Pumakas sa mukha niya ang matinding takot. Naalala ang demigod na parang pag-iral, hindi niya maiwasang manginig. Sa oras na ito, sinabi ni Gunny, Levi, ngayon ay bibigyan kita ng isa pang misyon. Mula sa investigasyon ni Granny Witch kanina, napag-alaman na ngayon ay may balita na tungkol sa Ganoderma na itinayo ni Guilherme Extraordinaire noon. Ang legacy ng Ganoderma ay nahulog na ngayon sa mga kamay ng isang taong tinatawag na James Coney. At ang James Coney na ito ay kasalukuyang nasa California na may titulong maalamat na doktor ng California. Sabi agad ni Levi, James Coney. Nasaan na siya? Mahuli ko siya kaagad. Saway ni Gunny, the asterisk base. Kailangan nating bigyang pansin ang mga pamamaraan kung gusto nating kunin ang Immortal Doctor's legacy. Kung maaari nating direktang agawin ito, mawawala pa kaya ng aking witch doctor sect ang Immortal Doctor's legacy sa loob ng ilang daang taon. Aagawin ko na sana ta kanina. Paanong hindi ito naisip ni Guilherme Extraordinaire? Tiyak na gumawa siya ng mga tricks sa legacy's origin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Sinabi ni Gunny, nagtanong si Lola Witch tungkol sa isang piraso ng impormasyon. Si James Coney ay may apo na tinatawag na Cheryl Coney. Dapat kang magsimula sa kanyang apo. Kapag napangasawa mo na siya, ikaw ang magiging tagapagmana ng Ganoderma at dapat mong makuha ang legacy's origin mula sa pamilya Coney. Pumunta at ihanda ang iyong sarili. Hahayaan kong may maghatid sa iyo sa pamilya Coney ngayong gabi para sa isang marriage proposal. Ang iyong misyon ay alamin ang mga sikreto sa loob ng legacy's origin. Natapos ang tawag. Medyo natulala si Levi. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ang mag-aayos ng ganoong misyon para sa kanya. Young Master Bayer. Lumapit si Carol habang hawak ang nagmumulto na sanggol. Ngayon, patay na ang lahat ng apat na dakilang lingkod ng aswang.
Inayos ba ng iyong ama ang mas malalakas na eksperto na pumunta sa California at tulungan kaming mahuli si Alex Rockefeller? Hindi. May inis na ekspresyon si Levi. Naaalala ang kanyang sarili na pinagalitan ng kanyang ama dahil sa pagkamatay ng mga ghost servant, hindi naging maayos ang kanyang kalooban. Masyadong makapangyarihan ang Rockefeller na iyon. Hindi natin siya matatalo sa ngayon. Kung makikita natin siya sa hinaharap, dapat na tayong lumayo. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1108. Ano? Kailangan pa natin siyang iwasan. Nagalit bigla si Carol. Ang B-star na iyon ay laging nagpapahirap sa aking pamilyang Rockefeller. Ang aming Rockefeller Group ay halos pilitin niyang mabangkarot. At kailangan pa natin siyang iwasan. Hindi ba't ang iyong witch doctor sect ay puno ng mga dalubhasang master? Bakit hindi mo kayang harapin ang ganoong basura? Smack! Itinaas ni Levi ang kanyang kamay at pinalo ng isang sampal ang mukha ni Carol. Be***, hindi ka karapat-dapat na punahin ang mga bagay ng aking witch doctor sect. Kung hindi dahil sa iyong walang kwentang tao sa pagkuha ng sis-in-law ng Rockefeller guy na palitan ang mga binti ng iyong kapatid, hindi sana namatay ang apat na mahusay na ghost servant. Ano ka ba sa tingin mo? Napaatras ng ilang hakbang si Carol. Puno ng mali siya ang mukha niya. Ang nagmumulto na sanggol sa kanyang yakap ay tila naramdaman ang kanyang emosyon. Sa isang whoosh, ibinuka niya ang kanyang bibig, inilantad ang isang bibig ng matatalas ng ngipin. Pagkatapos ay sinunggaban niya si Levi at kinagat ito. Gayunpaman si Levi ay hindi katulad ni Noah Rockefeller. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, ipinatong ito ng malakas sa ulo ng nagmumulto na sanggol. Ball! Isang nakakatakot na sigaw ang narinig. Ang nagmumulto na sanggol ay nahulog sa lupa, sumisigaw ng labis. Mabangis na sinabi ni Levi, alagaan ang iyong maliit na brute. Or else, I don't mind na gawing tumpok ng bulok na karne siya. Binuhat ni Carol ang nagmumulto na sanggol at pinatagilad ang katawan. Isang siksik, mabangis na lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Palihim siyang nanumpa, maghintay hanggang sa matagumpay kung maisulong ang aking Peach Blossom Demon Scripture, papatayin muna kita, at lulunukin ang iyong mga core ng enerhiya at dugo. Bubuhayin kita sa lubos na paghihirap. Malamig na sumulyap si Levi kay Carol. Wala siyang pakialam sa kanya. Noong una, ginagamit lang niya ang dati niyang relasyong pampamilya kay Alex para magsama-sama sa California. Higit pa rito, ginamit at tinatangkilik niya ito kapag nag-iisa siya. Kahit papaano, napaka-ordinaryo talaga ng kakulaitan ng babaeng ito. Pero kung susubukan mo man akong pagsamantalahan, hindi ako papayag na patayin ka. Tumalikod na si Levi at umalis. Sabi ng tatay niya, may maghahatid sa kanya para mag-propose ng kasal. Kailangan na lang niyang maghintay ng tawag sa telepono nang walang ibang pakialam. Si Richard Asterisk. Sa sandaling ito, bumalik si Alex sa Rockefeller Manor. Nakita niya si Zyla Stormer. Diretso sa punto si Zyla. Alex, sa palagay ko ay may kaunting problema sa proyekto ng Sky Tower. Nalaman lang niya ang tungkol dito pagkatapos makipag-ugnayan dito. Inabot ni Alex ang isang baso ng milk tea. Manalangin sabihin. Sabi ni Zyla, noong nasa Michigan ako nitong mga ilang araw, nakita ko ang nagpasimula ng proyekto at napag-usapan ito. Alam mo ba kung sino ang nagdisenyo nitong Sky Tower? Bukod dito, ang pagguhit ng disenyong ito ay hindi maaaring magkaroon ng anumang pagbabago. Dati nang tinalakay ni Alex ang isyong ito kay Charles Carter noon. Para sa isang napakalaking proyekto sa pagtatayo, ang pagguhit ng disenyo ay dapat na nagmula sa isang kilalang instituto ng disenyo. Gayunpaman, umiling si Zyla at sinabing, siguro hindi mo naisip na isa siyang cultivator. Upang maging tumpak siya ay isang dalubhasa sa astrolohiya. Bakit magtatayo ang isang master ng astrolohiya ng 550 metrong taas na Sky Tower sa ibabaw ng puntod ni Caesar? Nakakunot ang noo ni Alex habang marahang tapikin ang tabletop. Ang bagay na ito ay talagang nakakaintriga. Sino ang magsasaka? Sabi ni Zyla, hindi ko pa alam ang detalye. Malihim ang kalaban.
At saka nakita ko pa si Wayne Larsen, ang mahistrado ng Michigan. Ang pag-aproba ng Sky Tower ay hindi maaaring lampasan siya, ngunit ngayon ay nakatagpo siya ng isang problema. At ang problemang ito ay mula sa Sky Tower. Kabanata 1109. Tanong ni Alex, anong klaseng problema? Sabi ni Zyla, may iba naman na gusto rin ang pag-develop ng Sky Tower, di ba? Bukod dito, gumamit sila ng mas matinding paraan sa pamamagitan ng pagbabanta kay Wayne Larsen. Leviathan Gate. Naalala agad ni Alex. Noong huling pagkakataon sa California, ang ilang taong nagtangkang dukutin si Phoebe Larsen ay mula sa Leviathan Gate. Kung gayon, layunin din ba nilang makuha ang mga bagay sa loob ng puntod ni Caesar? Sinabi ni Zyla, ang anak na babae ni Wayne Larsen ay 2 beses na kinidnap, 1 beses sa California at 1 beses sa Michigan. Ngunit, hindi sila nagtagumpay. Kahapon lang nakatanggap din ng death threat si Wayne Larsen. Ngunit, ang kasong ito ay kinuha na ng mga tao ng Divine Constabulary. Sinabi rin ni Wayne Larsen na kukumpletuhin niya ang pag-activate ng Sky Tower Project sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga komplikasyon na dulot ng pagkaantala. Ngunit kahit na ang proyekto ay nahulog sa aming mga kamay, kailangan din naming iwasan ang mga tao na maghagis ng isang wrench sa mga gawa o ang iba na may nakatagong layunin. Napakamot ng ulo si Alex. Gusto lang niyang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang ama. Paano siya nasangkot sa isang mahirap na bagay? Ano ang bagay sa loob ng libingan ni Caesar? Ganoon ba kahalaga ang susi na iyon? Hindi niya maintindihan ito kahit na gusto niyang talunin ang kanyang utak. Gayunpaman, depende pa rin ito sa kanyang lakas. Hanggat siya ay sapat na malakas, maaari niyang patayin ang isang Grandmaster at isang Cultivation Guru sa isang iglap. Maging Leviathan Gate o Gokudo Sashiki, papatayin niya ang isa kung darating ang isa, papatayin niya ang 10 kung 10 ang darating. Tapos, ano ang kinatatakutan niya? Masakit ba ulo mo? Malumanay na sabi ni Zyla habang nakatingin sa kanya ng biglang. Ikanaway ni Alex ang kanyang kamay. Wala lang. Kaya lang lalong nagiging komplikado ang usaping ito. Hindi ko na alam kung ano ang susunod kong gagawin. Tumayo si Zyla at dahan-daang naglakad papunta kay Alex. Inabot niya ang kanyang mga kamay para ay massage ang kanyang ulo. Ah, ikaw. Ipikit mo ang iyong mga mata. Nagulat si Alex saglit. Pakiramdam niya ay napaka-professional ng massage technique ni Zyla. Ito ay magaan at mabigat minsan. Nagkaroon din ng karagdagan ng panloob na puwersa. Hindi ito mas masama kaysa sa kanya. Nagulat si Alex saglit. Pakiramdam niya ay napaka-professional ng massage technique ni Zyla. Ito ay magaan at mabigat minsan. Nagkaroon din ng karagdagan ng panloob na puwersa. Hindi ito mas masama kaysa sa kanya. Habang nagpatuloy ang masahe, nagsimula itong maging komportable. Maaari rin niyang ipikit ang kanyang mga mata ng masunurin. Natutunan mo ba kung paano gawin ito? Tanong niya. Oo ah. Ito ay komportable, tama ba? Noon, may migraine ang nanay ko kaya araw-araw ko siyang pinapamasahe. Magiging mas mabuti ang pakiramdam niya pagkatapos nito. Hindi ko pa nakikita ang nanay mo. Okay pa ba siya? Matagal na siyang namatay. Oh, sorry, wala lang. Hindi maganda ang kalagayan ng katawan ng aking ina. Nang ipanganak niya ako, siya ay isang matandang panganganak. Matapos akong ipanganak, naiwan ang ugat ng sakit. Sayang naman. Kung kaya niyang magtiis pa ng ilang taon at makatagpo ng isang himalang doktor na tulad mo, baka may pag-asa na gumaling siya. Marahang bamantong hininga si Alex. Ang kapanganakan, katandaan, pagkakasakit, at kamatayan ay mga batas ng kalikasan. Kahit na kaya niyang suwayan ang kalooban ng langit at baguhin ang kanyang kapalaran, iyon ay nasa ilalim pa rin ng limitadong mga kondisyon. Ang paraan ng tadhana ay ilusyon, mahiwaga, at hindi mahuhulaan. Marahil ito ay nakatadhana. Matagal nang nalampasan ni Zyla ang masakit na panahon ng pagkamatay ng kanyang ina. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kamay na dumapo sa ulo ni Alex ay hinayla sa likuran na naging dahilan upang sumandal ang likod ng kanyang ulo sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malambot na pandamdam ng bumagsak ang ulo nito sa pagitan ng dibdib nito.
Kumalabog ang kanyang puso. 5 segundo siyang nag-alinlangan. Gayunpaman, itinuwid pa rin niya ang kanyang ulo. Tutal, si Zyla ay tiyahin ni Daya. Ang ganitong uri ng pisikal na pakikipag-ugnayan ay medyo masyadong kilalang kilala. Sa kanyang pagtataka, muling binawi ni Zyla ang kanyang ulo dahan-daang ipinatong iyon sa kanyang katawan. Sabi niya, huwag kang gumalaw. Medyo nanigas ang leeg ni Alex. Sa loob-loob niya, nagpumiglas siya saglit. Sa huli, wala siyang sinabi o ginawang anumang paghihiganti. Ako ang iyong katulong. Anong masama sa pagpapamasahe sa'yo? Pagkasabi ni Zyla ay namumula na ang mukha niya. Ang bilis pa nga ng tibok ng puso niya kaysa dati. Sino ang nakakaalam kung paano siya magiging matapang na gumawa ng ganoong hakbang? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 11:10. Magiging maayos ang lahat. Huwag masyadong i-pressure ang iyong sarili. Kapag nasimula na ang proyekto ng Sky Tower, ganap na tutulungan ka ng Stormers ng Michigan. Tiyak na hindi magiging pabaya ang top-down Stormers kapag may utos. Ito ang sinabi ng tatay ko. Sinabi ni Alex, ang iyong ama ay maalalahanin. Si Richard Asterisk. Pagkaraan ng ilang sandali, ang 3 tao, sina Brittany, Maya, at Holly, ay bumalik mula sa Michigan sa California. Dumiretso sila sa Rockefeller Manor. Sa pagtingin sa Rockefeller Manor na bumalik sa dati nitong estado, siya ay nalulula sa lahat ng uri ng damdamin. Naalala ang mga dribs at drabs ng kanyang sarili na naninirahan dito at iba't ibang hiwa ng buhay, hindi niya napigil ang mapaluha. Nay, bumalik na ang Rockefeller Manor. Dapat masaya ka. Nag-aalalang sabi ni Maya habang ay nalalayan sa braso si Brittany. Tama. Dapat masaya ako. Ang iilang tao ay nakipagkita kay Alex, Waltz, Zyla, at sa iba pa. Ang buong lugar ay napuno ng masaya at maayos na kapaligiran. Bago bumalik si Alex kanina mula sa ospital, bumili siya ng maraming gulay. Kaya, nagluto sila sa bahay sa hapon. Nagtulungan ang kakaunting babae. Hindi nila kailangan ang tulong ni Alex. Lumipas ang kalahating araw sa isang kisap mata. Sa panahong iyon, nakatanggap si Alex ng tawag mula kay Dorothy tungkol sa kondisyon ng angioma sa loob ng utak ni Claire. Kinonsulta niya ito para sa kanyang payo. Ayon sa ulat ng pagsusuri ng ospital, ipinakita na mayroon ngang angioma na may lapad na 2 sentimetro at may haba na 3 sentimetro sa loob ng utak ni Claire, ngunit ang lokasyon ay medyo delikado. Medyo mahirap magsagawa ng operasyon at ang panganib ay napakalaki. Ang dalubhasa sa cardiovascular at cerebrovascular ay hindi nagrekomenda kaagad ng operasyon ngunit upang ipatupad ang konserbatibong paggamot. Sinabi sa kanya ni Alex na maaari niyang tulungan siyang harapin ito kung papayag si Claire. Gayunpaman, maaaring hindi maniwala sa kanya si Claire. Si Richard Asterisk. Alas 5 ng hapon, nakatanggap ng tawag si Alex mula kay Cheryl. Pupunta ka ba sa bahay ko mamayang gabi? Nasabi ko na sa lolo ko. Ang aking lola ay naghanda ng pagkain sa bahay, tinatanggap ang iyong marangal na presensya. Napangiti si Alex. Mabuti yan. Matagal-tagal na rin simula noong huli kong subukan ang luto ng lola mo. Kung ganoon, bilisan mo at lumapit ka. Ihintayin kita sa ibaba. Pagdating ni Alex doon, nakita niya si Cheryl na masiglang nakatayo sa ibaba. Nakasuot siya ng mahabang purple na palda na may waistband, dahilan para lalong maging kaakit-akit ang mga bahagi sa ibaba ng kanyang baywang at ibaba. Binigyang diin ang curvy figure. Nang umakyat ang 2 tao pagkatapos magkita, nakita nila ang isang matandang babae. Nako, Dr. Cheryl. Kapartner mo ba ang lalaking ito? Ang gwapo-gwapo niya. Ang kanyang hitsura ay halos kasing ganda ng aking Harper. Gumaan ang pakiramdam ni Alex nang marinig niya ang unang kalahati ng kanyang pangungusap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik sa dating kalagayan ang kanyang kalooban matapos marinig ang huling pangungusap mula sa matandang babae. Nakangiting sabi ni Cheryl, nako, Lola 3. Nakahanap na ba ng trabaho ang Harper mo? Nang marinig ito ng matandang babae ay nanlumo. Puntong hininga.
Sabihin anong uri ng paghatol mayroon ang mga senior executive ng malalaking kumpanya sa kasalukuyan. Matalino at may kakayahan ang Harper Co. Ang kanyang mga praktikal na kakayahan ay mas malakas kaysa sa ibang mga bata mula pagkabata. Paano na lang sila mag-aatubili na tanggapin siya? Bulag talaga sila. Pagkatapos ng ilang salita, kinaladkad ni Cheryl si Alex papasok sa kanyang bahay. Nakangiting sabi niya kay Alex, apo yan ni Lola 3. Siya ay may malaking ambisyon ngunit maliit na talento. Hindi man lang siya nakapagtapos ng high school pero ipinagmamalaki pa rin siya nito. Siya ay spoiled sa kanya mula pagkabata. Ilang taon na ang nakalipas, gusto pa niya akong pakasalan. Habang nagsasalita siya, nagsimula siyang tumawa. Pagkapasok sa bahay, dumating si James Coney at buong pusong tinanggap si Alex. Gayunpaman, sinabi ng lola ng pamilya Coney na mayroon pa ring palayok ng manok na hindi pa naluluto. Kinailangan nilang maghintay ng ilang sandali. Umiti si James at sinabing, Cheryl, ihatid mo si Alex sa kwarto mo at maupo sandali. Kayo, mga kabataan, ay may mga karaniwang paksa. Chat lang. Tatawagan ko kayo kapag handa na. Pagkatapos niyang magsalita ay kinindatan pa niya ang apo. Nakaramdam ng hiya si Cheryl pero hinayla pa rin niya si Alex papunta sa kwarto niya. Nagkataon na may kausap din si Alex kay Cheryl mag-isa. Gayunpaman, pagkapasok pa lamang nina Alex at Cheryl sa silid at nang si James at ang matandang babae ay lihim na nag-uusap kung paano pagsasamahin ang dalawang tao, may kumatok sa pinto. Nang lumapit si James at binuksan ang pinto para tingnan ay agad siyang nagalit. Bastos ka, anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome sa bahay ko. Umalis ka na dito ngayon din. Kabanata 11:11. Isang lalaki na halos 50 taong gulang ang nakatayo sa may pintuan. Base sa kanyang hitsura, 60 o 70% ang hitsura niya kay James lalo na ang ilong. Ito ay mula sa parehong amag. Samantala, may dalawa pang lalaki sa likod ng lalaki. Isa sa kanila ang young master ng witch doctor sect, si Levi Bayer. Tumingin ang lalaki kay James at nakakunot ang noo niyang sinabi, Dad, the time has long passed. Bakit hindi mo pa natutunan kung paano kontrolin ang iyong init ng ulo? Tumingin sa iyo. Napakatanda mo na. Gaano pa katagal ang kailangan mong mabuhay? Hindi mo ba gustong magkaroon ng magbabantay sa iyo at magayos ng maayos na libing pagkatapos ng iyong kamatayan? Ang lalaking ito pala ay anak ni James at ama ni Cheryl, si Franklin Coney. Kahit patay na ako, hindi ko kailangan na bigyan mo ako ng libing. Magwala ka. Sa sobrang galit ni James ay umungol siya, duguan ang mga mata. Si Lola Coney na abala sa kusina ay tumakbo palabas na may dalang spatula. Asawa, anong meron? Anong mali? Nang makita ang nakatayong lalaki sa pintuan, natigilan ang lola at ang spatula sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Franklin. Di bumalik ka na. Kung ikukumpara kay James, palaging mas malinis ang damdamin ni Lola Coney para sa kanyang anak. Siya ang kanyang biyolohikal na anak na ipinanganak niya sa loob ng 9 na buwan at pinalaki mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Bagamat siya ay isang jerk, naiisip niya siya paminsan-minsan sa mga tahimik na gabi. Ngayong nakilala niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng excitement. Mom, bumalik ako para makita ka. Ang ganoong salita ay nagpatulo ng luha sa mukha ng lola. Nanay. Anong nanay? Wala kaming anak na katulad mo. Umalis ka dito. Gayunpaman sa huli, natunaw ang puso ng lola nang sabihin niyang husband, nakabalik na siya. Papasukin mo na lang muna siya and we'll see how it goes. Kung talagang nagsisi na siya kung gayon. Kung gayon, maaari rin nating bigyan siya ng pagkakataong magbayad sala para sa kanyang mga kasalanan. Samantala, natural na narinig ni Alex at Cheryl na nasa kwarto ang bulo sa labas. Narinig lamang ni Cheryl na may nagsasalita ngunit hindi niya marinig ang nilalaman ng usapan. Sa kabilang banda, malinaw na naririnig ni Alex ang lahat. Tanong ni Cheryl, mukhang may tao dito. Pupunta tayo at titingnan. May kakaibang tingin si Alex sa kanyang mga mata. Bahala ka.
Ngunit pagkatapos narinig ni Cheryl ang boses ni Franklin dahil sa pagtaas ng boses nito sa pagsasalita. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay puno rin ng labis na hinanakit at kawalang interes. Bumalik na ang brute na iyon. Bahagyang nanginginig ang magkabilang kamay niya na para bang naging magulo ang buong kaluluwa niya dahil sa presensya ng lalaki. Ito ay makikita na si Franklin ay nag-iwan ng napakabigat na dagok sa kanyang buhay. Marahang hinawakan ni Alex ang kamay ni Cheryl. Matapos maramdaman ang kapangyarihang dumaan mula sa kamay ni Alex, noon lang medyo bumuti ang mood ni Cheryl. Pagkatapos noon, sinunggaban pa niya si Alex at marahang sinabi, "Hold me, okay?" Sandaling nag-alinlangan si Alex. Sa wakas, iniabot pa rin niya ang kanyang mga kamay upang yakapin siya at inaliw siya, "Kung ayaw mo siyang makita, hindi tayo lalabas doon. Magtago ka na lang sa kwarto. Naniniwala akong kakayanin ito ng lolo mo." Tumango si Cheryl na walang sinasabi. Samantala, biglang naisip ni Alex si Beatrice Asek sa kanyang isipan. Ang mga karanasan ng dalawang tao ay lubos na magkatulad. Sa ganitong paraan, nadama niya na maaari niyang bigyan si Beatrice ng kaunting kaluwagan kapag muli siyang nakaharap. Dahil sa pangangalo niya ng kanyang ama at pagkamatay ng kanyang ina mula sa depresyon, ang buong buhay ni Cheryl ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago na nagresulta sa isang emosyonal na balakid sa kanyang isip. Bihira na si Beatrice na makakilos ng walang puso na parang walang nangyari. Pakinggan natin kung ano ang pinag-uusapan nila sa labas, bulong ni Alex. Noong panahong iyon, naglabas pa siya ng isang alon ng espiritual na kamalayan sa labas. Kung ikukumpara noong kaka-advance pa lang niya sa Divine Transcendence, bahagyang bumuti ang kanyang kasalukuyang espiritual na kamalayan at kakayahan sa pagtuklas. Ngunit sa ngayon, maaari itong maglakbay ng halos 5 metro. Nang si Franklin at ang iba ay nasa pintuan kanina, naramdaman pa rin niya ang mga ito. Nararamdaman niya ang mga ito pagkatapos nilang makapasok sa bahay. Nang makita niya si Levi ay medyo nagulat siya. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 11-12. Anong ginagawa ng lalaking ito dito? Gayunpaman, naunawaan niya ito kaagad pagkatapos. Dumating ang lalaking ito para mag-propose ng kasal kay Cheryl. Ano ang sinabi mo? Gusto mong pakasalan ang apo ko, Cheryl. Tinitigan ni James si Franklin na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Maging ang boses niya ay tumaas ng isang octave. Pagkatapos lumingon siya kay Levi. Oh, eto iniisip ko kung sino yun. Ikaw, ang taong nagpanggap na isang immortal na doktor. Hindi siya pinansin ni James kanina. Ngayon, mabilis niya itong nakilala. Hindi ka ba buntis ng nagmumulto na fetus? Bakit gusto mo pang kumuha ng asawa? Tsaka may kinakasama na ang apo ko. Ang kanyang partner ay isang tunay na immortal doctor. Paano ka, isang tao ng mahina, subukang agawin siya? Ang pinakawala ni Levi. Naalala niya sa wakas. Hindi ba't ang maalamat na doktor ng California sa kanyang harapan ay ang mismong matandang lalaki na tumayo kasama ni Wallace Yoke at malamig na sumimangot sa kanya sa Triangle River Delta Medical Exchange kanina? Kaya lang ay mayabang siya at walang pakialam sa mga taong tulad ni legendary Dr. Coney. Nakatuon lang ang tingin niya kina Wallace at Alex. Hindi niya alam kung sino siya. Ngayong nakilala na niya ito, namutla ang mukha niya. Bigla kasi niyang naalala na nakita niya si Cheryl noon. Ang babaeng may malalaking puwitan na nakatayo sa tabi ni Alex ang humawak sa braso niya noong araw na iyon. Minsan pa nga niyang pinakiusapan si Cheryl na itapon si Alex at tumira dito, sa huli ay pinagalitan lang siya ng malupit. Upang agawin ang isang babae mula kay Alex. Maglalakas loob siyang gawin ito bago ito. Gayunpaman, ngayon na ang 4 na dakilang ghost servant ay kamamatay lamang, talagang hindi siya maglalakas loob na gawin iyon. Gayunpaman, paano malalaman ni Franklin ang iniisip ni Levi? Nang makitang hindi pumayag ang kanyang ama ay agad siyang nagalit. Anak ko si Cheryl. Nasa akin na ang desisyon kung sino ang pakakasalan niya. Wala kang karapatang magpatalo. Galit na galit si James. Bull asterisk it, are you even considered Cheryl's dad? Tingnan natin kung tatanggapin kanya bilang ama niya.
Sinabi ni Franklin, gayunpaman, natanggap ko ang mga regalo sa kasal. Kahit na ayaw niyang magpakasal sa pagkakataong ito, kailangan pa rin niyang magpakasal. Ang kasal na nahanap ko para sa kanya ay isa sa 1,000,000. Asawa, maaaring hindi mo alam ang pagkakakilanlan ni Young Master Bear. Anak siya ng sect master ng Witch Doctor Sect na may mataas na katayuan. Tingnan mo na lang lahat ng anak ng mga bigwig na yan. Sino sa kanila ang may kukumpara kay Young Master Bear? Huwag na huwag kang magtapon ng rent sa mga gawa. Nasaan ang anak kong si Cheryl? Tawagan mo siya. I-click. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto sa kwarto ni Cheryl. Lumabas ng kwarto si Cheryl. Hindi na niya kayang makinig pa sa usapan. Kung patuloy niyang pakikinggan ito, isusuka niya ang dugo dahil sa galit. Sino ang anak mo? Ang isang brute na tulad mo ay karapat-dapat din bang magkaroon ng anak na babae? Ang kasal ko ay walang kinalaman sa iyo. Wala sa mga bagay sa buong buhay ko ang may kinalaman sa iyo. Malamig na sabi ni Cheryl at tumingin kay Franklin na walang bahid ng emosyon sa mga mata. Sa kabilang banda, walang masyadong emosyonal na pagbabago-bago nang tumingin siya kay Cheryl. Sa halip, tumingin siya kay Alex sa likuran niya at pinayuhan sino siya. Anong relasyon mo sa kanya? Sabi ni Cheryl, none of your business. Pero kung kailangan mong malaman. Lalaki ko siya. Bullshit. Mula ngayon, ang iyong lalaki ay maaari lamang maging Young Master Bear. Napangasawa ko na si Young Master Bear sa iyo. Sasama ka kay Young Master Bear ngayong gabi. Pagkatapos ay sinuri ni Franklin si Alex ng malamig na tingin. Ikaw, mawala ka agad. Kung hindi, mamamatay ka nang hindi mo alam kung sakaling masaktan mo si Young Master Bear. Malumanay na ngumiti si Alex. Talaga. Hindi man lang siya tumingin kay Franelden, nilainggan niya si Levi. Gusto mo rin ba ang babae ko? Gusto talagang magpakamatay ni Levi sa pamamagitan ng pagtakbo ng ulo sa pader ngayon. Hindi niya akalain na ang magiging partner ng marriage proposal na inayos ng kanyang ama ay ang babae ni Alex. Ako, ayoko. Nanginginig ang mga paa ni Levi na gusto niyang tumakas. Gayunpaman, napahawak sa hangin si Alex, kinawakan kaagad si Levi. Lumuhod. Nang makita si Levi na nakaluhod sa lupa ng may katok, napatulala si Franklin habang nakanganga ang bibig. Kabanata 11:13. Young Master Bear, bakit ka lumuluhod sa harap ng brat na ito? Ano ba siya? Hindi man lang siya kwalipikadong dalhin ang iyong sapatos at mas masahol pa siya sa isang tumpok ng shitty. Hindi makita ni Franklin kung ano ang nakakatakot tungkol kay Alex. Nang hawakan ni Alex si Levi sa ere, hindi niya makita ang mechanic sa likod nito. Paano niya malalaman ang takot sa isip ni Levi ngayon? Kung wala ang 4 na dakilang ghost servant, hindi man lang niya makaganti si Alex sa kanyang maliit na cultivation base. Gusto niyang pagalitan si Franklin para hindi na siya magsalita. Gayunpaman, hindi siya makapagsalita ngayon. Sa ilalim ng pagsupil sa mental na kapangyarihan ni Alex, ang kanyang buong katawan ay pinawisan ng malamig na nag-iwan lamang ng matinding takot sa kanyang loob. Ikaw dyan, lumuhad ka rin. Walang pakialam na sabi ni Alex kay Franklin. Tawa ng tawa si Franklin. Ano ang sinabi mo? Gusto mo lumuhad ako? Kwalipikado ka ba? Nang matapos siyang magsalita ay hindi niya mapigil ang napaluhod. Ha? Anong nangyari sa akin? Bakit ako lumuhod? Tulad ng isip ni Franklin na puno ng gulat dahil sa kanyang hindi kapani-pani walang pag-uugali, sinampal siya ni Alex sa mukha. Smack! Ang kalahati ng mukha ni Franklin ay namamaga dahil sa sampal habang dumudugo ang kanyang bibig. Sabi ni Alex, alam mo ba kung bakit kita sinampal? Ito ay dahil ikaw ay hindi karapat-dapat. Nakipagtalo ka sa ibang babae sa loob ng mga dekada at hindi mo inalagaan ang iyong matatandang magulang na iniwan silang walang maaasahan. Kinailangan pa nilang tiisin ang mga batikos ng iba. Deserve mong bugbugin. Nag-iinit ang mukha ni Franklin habang namumuo ang galit sa kanyang puso, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Nakatitig lang siya kay Alex habang nanlalaki ang mga mata. Smack! Isa pang sampal iyon.
Ang sampal ay nagpakibot sa mukha ng lola ngunit wala siyang sinabi sa huli. Masyado siyang nadismaya sa anak niya. Noong una, akala niya ay bumalik na ang kanyang alibughang anak. Hindi niya inaasahan na dumating siya para ibenta ang kanyang anak. Mas gugustuhin niyang hindi gusto ang kanyang anak. Pumikit siya na tila masakit saka siya tumalikod at pumasok sa kusina. Kahit ano. Kahit pabugbugin ang kanyang anak karapat-dapat din ito. Ayaw na niyang pakialaman pa siya. Para sa mali siya mo ang sampal na ito. Hindi ka karapat-dapat maging ama. Dinadala mo lamang ang walang katapusang sakit sa iyong anak na babae. Hindi mo lang siya pinalaki kundi gusto mo pang ibenta ang iyong anak para kumita. Smack, smack, smack. 3 sampal pa ito pagkatapos nito. Matapos gawin ni Alex ang 3 sampal, nalaglag ang ilang ngipin ni Franklin. Ang 3 sampal na ito ay para sabihin sa iyo na hindi ako lalaitin. Kung hindi dahil anak ka ni Old Man Coney, naging bangkay ka na sana. Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa lolo at apo ng pamilya Coney. Tinapa niya ang bulsa niya at naglabas ng bote. Matapos makuha ang isang tabletang kasing laki ng soybean mula sa bote, ipinitik niya ito sa bibig ni Franklin. Noon lang nakapagsalita si Franklin. Tinawakan niya ang kanyang lalamunan. Ikaw, ano ang pinakain mo sa akin? Gayunpaman nang matapos siyang magsalita, naramdaman niyang may hindi tama. May kakaibang kusang pangangati mula sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang tiyan. Hindi niya napigilan ang pagnanais na magkamot ng balat gamit ang kanyang mga kamay. Sa ilang swipe mula sa mga gasgas, nagsimulang damyugo ang kanyang balat na sinundan ng matinding sakit. Bumagsak si Franklin sa lupa at gumulong-gulong, hawak ang kanyang tiyan at umuungol. Ako, nasasaktan ako ng sobra. Ano ang bagay na ito? Tulong, tulong. Dad, bilisan mo, iligtas mo ako. Pakiusap, bilisan mo at iligtas mo ako. Panay ang iyak niya habang sabay na bumagsak ang mga luha at singhot niya. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si James. Ito ay nagsisilbi sa iyong karapatan, ikaw na bastos. Kung alam mong aabot sa ganito, bakit mo ginawa ang mga bagay na iyon? Ito ang kabayaran na nararapat sa iyo. Kahit mamatay ka sa harapan ko ngayon, hindi ako magsusumamo ng salita para sa iyo. Nahihirapang gumapang si Franklin at lumuhod sa harap ni Alex. Siya groveled at knock kanyang ulo sa lupa para sa kapatawaran. Pasensya na. I'm sorry, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ako. Tatay pa rin ako ni Cheryl. Pinitik ni Alex ang kanyang daliri. Ang kalagayan ni Franklin ay nawala. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 11:14. Walang pakialam na tanong niya, alam mo ba kung ano ang pinakain ko sa iyo? Iyan ay tinatawag na parasito na lumalamon sa puso. Sasamahan ka nito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Mananatili ito sa loob ng iyong katawan hanggang sa mamatay ka. Nang marinig ito, puno ng takot ang mukha ni Franklin. Pati ang buong katawan ni Levi ay nanginig. Nakita na niya ito dati sa mga sinaunang talaan sa witch doctor sect. Ang parasito na lumalamon sa puso ay isang lubhang nakakatakot na parasito. Kapag naitanim na ito sa katawan ng isang tao, wala nang paraan para maalis ito. Ito ay isasama sa puso bilang isa. Ang isang tao ay kailangang uminom ng panlunas paminsan-minsan o dahan-daang lalamunan ng parasito ang kanyang puso. Dumating man ang kanyang ama, hindi niya maalis ang parasito. Sa sandaling ang isang tao ay inflicted na may tulad na parasito, ang kanyang buong buhay ay tapos na para sa. Dapat siyang tumanggap ng mga utos mula sa iba. Ibinalik niya ang tingin sa lalaking katabi niya. Ang lalaking iyon ay taga-witch doctor sect, siya ang kanyang personal na bodyguard. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa 4 na dakilang tagapaglingkod, mayroong isang maliit na pagkakaiba. Ang bodyguard na ito ay isang buhay na tao na may sariling mga iniisip at nakipag-usap sa kanya, hindi katulad ng mga ghost servant. Sila ay katumbas ng mga kasangkapan. Tinanguan ng bodyguard si Levi at tahimik na tumayo sa harapan niya. Sa sandaling ito, naglabas si Levi ng isang escarlata na anting-anting, tinapik ito sa kanyang dibdib.
Agad na napawi ang pamimilit ni Alex. Mabangis na tumalon si Levi at sumugod na parang matandang pusa. Binasag niya ang bintana at tumalon kaagad palabas ng 7 palapag na gusali. Tumakas. Malamig na singal ni Alex. Inabot niya ito para hawakan siya sa hangin. Nanlamig ang hangin na nakapaligid sa katawan ni Levi. Isang malaking invisible na kamay ang tila lumitaw at marahas na pinisil siya dahilan upang huminto ang kanyang katawan sa paggalaw sa gitna ng hangin ngunit hindi niya magawang matamba. Tsaka parang sisubog na ang buong katawan niya sa pagkakapisil. Maging ang dila at eyeballs niya ay nakausli para siyang monkey king na pinipiga ni Buddha. Kung magulol ka. Sa sandaling ito, biglang kumilos ang bodyguard. 2 sandang ang hindi na malayang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang lalaking ito ay lubhang tuso. Hindi si Alex ang target ng pag-atake niya kundi sina Cheryl at James na katabi niya. Dahil sa sapilitang pag-atake, kinailangan silang iligtas ni Alex. Whoosh! Desididong binigay ni Alex si Levi. Sa bilis ng kidlat, sinalo niya ng kanyang mga kamay ang 2 lumilipad na punyal. Inawakan niya ng husto ang mga punyal na dinudurog ang mga ito sa mga mumo. Nanginginig sa takot si Franklin matapos masaksihan ang eksena. Hindi pa siya nakakita ng kakaibang eksena sa buong buhay niya. Kung kaya niyang baliktarin ang oras, hinding-hindi niya tatanggapin ang mga regalo ng Witch Doctor sect o bumalik sa bahay na ito. Gayunpaman, huli na ang lahat. Noong una, naisip niya na ang mga matatanda at mga bata sa bahay ay maaaring manipulahin sa kalooban. Hindi niya inaasahan na magiging isang malaking bangin ito. Uli na para sa pagsisisi. Pamatay. Marahang nagpakawala ng hininga si Alex. Isang sampalang damapo sa mukha ng bodyguard. Wham! Sinampal ang bodyguard at pinalipad sa bintanang binasag ni Levi kanina. Habang ang kanyang katawan ay nasa himpapawid, ang kanyang ulo at leeg ay gumawa ng malaking 360 degrees na pagliko. Siya ay binugbog hanggang mamatay doon at pagkatapos. Halos kasabay din ng pagbagsak ni Levi sa lupa, ang bangkay ng bodyguard ay nahulog sa tabi niya. Puff! Tumura si Levi ng puno ng dugo. Nabali rin ang kanyang braso at 3 piraso ng kanyang tadyang ang nabali sa pagkakapisil. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na manatili doon ng kalahating segundo. Nagmamadali siyang tumakbo habang tinitiis ang sakit. May tumalon sa building. May tumalon sa building. Mga hiyawan ang narinig mula sa ibaba. Maraming matatandang babae na sumasayaw sa plaza ay nakakita ng isang taong bumagsak sa lupa. Nagulat sila sa kaibuturan. Napatingin si Alex sa ibaba at bahagyang kumunot ang noo. Tinawag niya si Anna Coleman. Anna, nasa California ka ba ngayon? Halika at magpaayos ng bangkay. Till then.